Invincible Divine Sword Kabanata 40. Ang immortal na kamatayan na Diyos ay binasag sa dulo ng makalangit na libingan. Sa isang tumpok ng mga durog na bato, bumulwak siya ng dugo at takot na tumingin sa direksyon ng Heavenly Dragon Hall. Nakatingin sa higanteng tripod na nakasuporta sa langit, hindi na siya ng ahas na manatili pa. Sumakay siya sa hangin at tumakas mula sa Eternal Heavenly Tomb sa takot. Boy, siguradong babalik ang Immortal Death God para hanapin ka. Ang galit na boses ng walang kamatayan na Diyos ay umalangaw sa makalangit na libingan. Nang hulaan ng mga master ng Fan Family at ng Yinfeng Sect kung sino ang binata na natangay ngayon, bigla nilang narinig ang galit na boses ng Immortal Death God, at ang kanilang mga binti ay nanginginig sa takot. Hindi nila akalain na ang natangay ngayon ay ang Immortal Death God. Nang marinig ang galit na boses ng Immortal Death God, sumimangot siyang Xiaotian. Ngayon lang, naubos na ni Uncle Ding ang huling subo ng 9-layer Heavenly Tribulation Thunderwater, kaya maaari niyang masaktan ng husto ang Immortal Death God. Kung makikilala niya muli ang Immortal Death God sa susunod, hindi na niya magagawang labanan ang Immortal Death God. Mukhang kailangan nating mahanap ang 9-layer Heavenly Tribulation Thunderwater sa lalong madaling panahon. Ang 9 na layer na makalangit na kapigatian ay kulog at tubig ang pundasyon ng buhay. Inalis niyang Xiaotian ang kanyang martial soul at soul ring, tumalikod at naglakad patungo sa gate ng Tianlong Hall. Ang maraming ninuno ng pamilyang Fan at Yinfeng Sect ay natakot, ngunit hindi nila maiwasang ma-curious. Ginamit nila ang tungtian ay upang tumingin sa direksyon ng Tianlong Hall at nakita nila siyang Xiaotian at ang demonyong unggoy. Naramdaman niyang Xiaotian ang pagsilip ng mga ninuno ng Fan Family at Yinfeng Sect. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng mga ninuno ng Fan Family at Yinfeng Sect, at tinakot ang mga ninuno ng Fan Family at Yinfeng Sect na mabilis na putulin ang mahiwagang kapangyarihan ng Tianyan. Pumasok siyang Xiaotian sa Tianlong Hall. Dahil siyang Xiaotian lang ang makapasok sa Tianlong Hall, ang demonyong unggoy ay naghihintay sa labas ng bulwagan. Matapos putulin ng ninuno ng pamilyang Fan na si Fan Ming ang mahiwagang kapangyarihan ng Tianyan, ang figure niyang Xiaotian ang nasa isip niya. Nabigla siya. Sino itong binata? Siya pala ang martial soul ng Supreme King. At maging ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan ay natalo at tumakas. Ang ninuno ng Yinfeng Sect, si Deng Feng, ay nagulat din at hindi mapakali sa mahabang panahon. Ang Immortal Death God ay talagang pinasabog ng isang binata. Kung ito ay ikalat, tiyak na magugulat ito sa mundo. Tulad ng pagpasok niyang Xiaotian sa Tianlong Palace, ang Immortal Death God ay nakatakas din mula sa Eternal Heavenly Tomb. Siya ay tumakas sa lahat ng paraan at huminto nang dumating siya sa isang tiyak na libingan ng kamatayan. Muling bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay puno ng soul ring ng Deep Sea Demon na si Kun at ang katawan ng Medicine Cauldron na sumusuporta sa langit at lupa. Sa sandaling ito, biglang, isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa mundo, at ang figure ni Kang Xiong ay lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita ng Immortal Death God na si Kang Xiong iyon, wala siyang pakialam na isipin ang tungkol sa Million-Year Soul Ring niyang Xiaotian at lumipad muli. Ngayon ay tiyak ang kanyang pinaka-nakakahiya na araw. Tiningnan ni Kang Xiong ang Immortal Death God na lumilipad palayo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Nakikita niya na ang pinsala ng Immortal Death God ay mas malala kaysa sa mga nakaraang buwan, at ang dugo sa sulok ng kanyang bibig ay halatang bago. Sino ba talaga ang nanakit sa Immortal Death God? Mayroon bang napakalakas na pag-iral sa kontinente ng Kangshen? Sa pagdududa, hinabol niya ang lahat. Gusto niyang malaman kung sino ang nanakit sa immortal na Diyos ng kamatayan. Nang pumasok siyang Xiaotian sa Tianlong Hall, ang nakapansin sa kanyang mga mata ay ang walang laman na bulwagan. Walang anuman sa bulwagan, at sa mga dingding, may nakaukit na mahabang espada. Wala ng mga espada, sa kabuuan ay 10. Natagpuan niyang Xiaotian na ang 10 espadang ito ay inukit ayon sa hitsura ng 10 malalaking espada. Gayunpaman, ang mga ito ay 10 ordinaryong larawan ng espada, at hindi naglalaman ng anumang kahulugan ng espada o swordsmanship. Tumingin siyang Xiaotian at naglakad sa bulwagan patungo sa likod bahay. May 100 talampakang banal na puno na nakatanim sa likod bahay. Ang banal na punong ito ay hugis dragon, at ang katawan ng puno ay natatakpan ng balat na parang kaliskis ng dragon, na may 4 na makapal na sanga lamang, tulad ng 4 na kuko ng dragon. Tianlong Divine Tree. Nakilala niyang Xiaotian ang banal na puno sa kanyang mga mata. Ang Tianlong Divine Tree ay isang Dragon Clan Divine Tree.
Sa apat na makakapal na sanga, mayroong isang Tianlong divine fruit na kasing laki ng 2 kamao, at ang prutas ay mabango, halatang hinog na lamang. Mayroong anino ng isang banal na dragon sa banal na prutas. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian na makita itong banal na bunga ng Heavenly Dragon. Sa banal na bungang ito ng Heavenly Dragon, maaari niyang linangin ang kanyang dugo at chi sa isang kamanghamanghang antas. Lumapit si Yang Xiaotian sa divine fruit ng Heavenly Dragon, kinuha ito gamit ang kanyang kamay, at tinanggal ito. Ang divine fruit ng Heavenly Dragon ay tila may espiritu, na lumiligid sa kamay ni Yang Xiaotian, tulad ng isang malikot na maliit na dragon. Inalis ni Yang Xiaotian ang divine fruit ng Heavenly Dragon, at pagkatapos ay tumingin sa divine tree ng Heavenly Dragon sa harap niya. Tinanong niya si Uncle Ding kung mayroon bang paraan para alisin ang banal na puno ng langit na dragon. Umiling si Uncle Ding, ang banal na puno ng Heavenly Dragon ay ganap na konektado sa Heavenly Dragon Palace na ito. Maliban na lang kung ang Heavenly Dragon Palace ay maaaring ilipat palayo, ngunit ang Heavenly Dragon Palace na ito ay may mabigat na dragon power na nakatatak ng sinaunang Dragon Clan Strongman. Kahit na may 10 bibig ng siyam na layer na Heavenly Tribulation, hindi ito maaalis ng kulog, hindi ko ito maaalis sa langit. Agad na binitawan ni Yang Xiaotian ang ideya matapos itong marinig. Gayunpaman, kung mayroong 109-layer Heavenly Tribulation Thunder Water, may lilipat ko pa rin itong Tianlong Palace at Tianlong God Tree. Sabi ni Ding Ye. Masyadong tamad si Yang Xiaotian na harapin ang matandang ito. Pagkatapos umalis sa Tianlong Palace, lumipad si Yang Xiaotian at ang Demon Ape at nagsimulang hanapin ang Eternal Heaven Coffin. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang Eternal Heaven Coffin ay natural na hindi mahuhulog sa mga kamay ng Immortal Death God, kaya kailangan niyang hanapin ang Eternal Heaven Coffin bago mabuksan ang susunod na Eternal Heaven Tomb. Gayunpaman, ang Demon Ape at ang iba pa ay walang masyadong alam tungkol sa Eternal Heaven Coffin, at hindi madaling mahanap ang Eternal Heaven Coffin sa Heaven Tomb. Ngayon lang, ang Immortal Death God ay dumating sa direksyon na ito, at ang Eternal Heaven Coffin ay maaaring nasa direksyon na ito. Tingnan natin ang direksyon na ito. Nag-isip sandali si Yang Xiaotian at sinabi. Kaya, maraming tao ang tumingin sa direksyon ng Immortal Death God. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa isang nagninangas na bundok. Habang hinahanap ni Yang Xiaotian ang Eternal Heaven Coffin, daan-daang figure ang lumilipad patungo sa True Dragon Divine Sect sa Divine Dragon Empire, na 100 milyong milya ang layo. Ang pinuno ay walang iba kundi ang Devil Sky Sword God. Sa likod ng Devil Sky Sword God ay ang mga Diyos at mga banal na master mula sa 4 na super sect ng Tatian Sect, ang Ancient God Palace, ang Fulong Sword Sect, at ang Maha Divine Sect. Hindi nagtagal, nakarating ang lahat sa gate ng True Dragon Divine Sect. Ito ba ang gate ng True Dragon Divine Sect? Malamig na tanong ng Devil Sky Sword God, si Yang Xiaotian ba ay mula sa True Dragon Divine Sect na ito? Oo, Lord Devil Sky, si Yang Xiaotian ay mula sa True Dragon Divine Sect, at siya rin ay anak ng Diyos ng True Dragon Divine Sect. Si Wu Pang ay nagmamadaling sumagot. Ang Devil Sky Sword ay malamig ang mga mata ng Diyos, at ang Devil Sky Sword sa kanyang kamay ay lumipad pataas at biglang naglaslas patungo sa True Dragon Divine Sect. Biglang, isang sword energy ang tumama sa kalangitan patungo sa True Dragon Divine Sect. Ang sword energy na ito ay mas malaki kaysa sa gate ng True Dragon Sect. Naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng sword energy, si Li Zengqing, Hunan at lahat ng mga disipulo ng True Dragon Sect ay tumangala sa takot. Ang enerhiya ng espada ay agad na pumutol sa proteksyon na porma sayon ng True Dragon Sect. Nang malapit ng hatiin ng sword energy ang buong True Dragon Sect Gate sa kalahati, biglang bumulwak ang sword path, at ang infinite sword energy ng 18 sword monuments ay tumaas sa kalangitan. Ang Magic Sky Sword Energy ay pumutol sa walang katapusang sword energy ng 18 sword monuments. Isang malakas na putok. Maliwanag at madilim ang langit at lupa. Nang makitang nakaharang ng kapangyarihan ng 18 sword monuments ang kanyang Magic Sky Sword Energy, nagulat ang Magic Sky Sword God. Ito ang sword path ng True Dragon Sect. Nagmamadaling sinabi ni Wu Pang, ito ay iniwan ng isang misteryosong malakas na tao, at hindi na ito masisira. Napamura ang Magic Sky Sword God nang marinig niya ito, hindi na ito masisira. Kailangan ko lang gumamit ng isa pang espada para mabali ito. Sa puntong ito, nabasag niya ang hangin, at ang lakas ng espada ay nasa buong katawan niya.
Dahil sa kanyang nakakatakot na layunin ng espada, sunod-sunod na namuo ang isang kamangha-manghang enerhiya ng espada. Hindi nagtagal, bilyon-bilyong sword chi ang nagtipon sa paligid ng Demon Heaven Sword God. Ang sword chi ay parang dagat, siksik at natatakpan ang kalangitan. Sa takot na mga mata ng mga disipulo ng True Dragon Divine Sect, biglang bumagsak ang bilyon-bilyong sword chi na parang marahas na ulan, baliw na binomba ang True Dragon Divine Sect. Ano ang eksena ng bilyon-bilyong sword chi ang bumagsak ng sabay? Sa isang sulyap, mayroon lamang espada chi, at wala nang ibang makikita. Nagulat silang lahat sina Wu Pang, Tang Hong at iba pa. Sa oras na ito, malalim nilang napagtanto ang lakas ng Demon Heaven Sword God. Hindi nakakagulat na ang Demon Heaven Sword God ay nagawang patayin ang 4 na dakilang Diyos gamit ang isang espada. Ang gayong nakakatakot na espada chi, pabayaan na ang lahat ng mga Diyos sa 4 na pangunahing sekta ay nagsanib puwersa, kahit na ang lahat ng mga Diyos sa imperyo ng Dragon ay nagsanib puwersa, natatakot ako na hindi nila ito makukuha. Nang bumagsak ang bilyon-bilyong sword chi, ang 18 sword monuments ng Sword Road ay nagbuga ng walang katapusang sword chi. Ang sword chi na ito ay bumuo ng hadlang upang protektahan ang True Dragon Divine Sect. Ang milyon-milyong sword chi ng Diablo na langit ay sumabog dito, at ang malakas na ingay na nanginginig sa kalangitan ay tumunog ng matindi, at ang liwanag ay sumabog. Hindi mabilang na malalakas na lalaki sa Dragon Empire ang nakakita sa nakakatakot na liwanag ng espada na ito. Nakita rin ni Li Hong, ang may-ari ng Qinglian Tower, Li Chen at iba pa ang nakakatakot na liwanag ng espada na ito. Ang Devil Sky Sword God ay karapat-dapat na maging henerasyon ng Sword God ng aking Kangshen Continent. Ang ganitong nakakatakot na sword chi ay maipapakita lamang ng isang malakas na tao. Bulalas ni Li Hong. Narinig ko na pinatay niyang Xiaotian ang disipulo ng Devil Sky Sword God. Siyang Xiaotian ay naghahanap lamang ng kamatayan. Sa pagkakataong ito ay patay na siya. Sabi ni Li Chen. Daan-daang libong mga disipulo ng True Dragon God Sect ang hindi makakatakas sa malas sa pagkakataong ito. Si Li Hong, ang may-ari ng Qinglian Tower, ay umiling. Nang maisip ng lahat na ang milyon-milyong sword chi ng Devil Sky ay maaring bumukas ang sword chi barrier ng Sword Road, nakita nila na ang sword chi barrier ay palaging dumadaloy, na nagpapahintulot sa milyon-milyong sword chi ng Devil Sky na sumabog dito ng walang anumang pagbabago. Nang matapos ang pagsabog ng bilyon-bilyong sword chi ng Devil Sky, buo pa rin ang sword chi barrier. Not to mention blasting, wala man lang crack. Ano? Nagulat sina Wu Pang, Tang Hong at iba pa. Maging ang Magic Sky Sword God ay nabigla. Ngayon pa lang, na-activate pa niya ang kanyang pinakamakapangyarihang sword intent, pero hindi niya masira ang kapangyarihan nitong sword path. Sino ang misteryosong malakas na tao na nagayos ng landas ng espada na ito? Sino ang nagayos nitong sword path? Lumubog ang mukha ng Magic Sky Sword God at nagtanong. Nagkatinginan sina Wu Pang, Tang Hong at iba pa, at umiling si Wu Pang at sinabing, walang nakakaalam kung sino ang nagayos ng sword path na ito, ngunit naiintindihan na niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng sword path, marahil ay kilala niyang Xiaotian kung sino ito. Ang Magic Sky Sword God ay tumingin sa sword energy na bumubulusok mula sa sword path, nanlamig ang kanyang mga mata, at humakbang siya sa hangin at pumunta sa langit sa itaas ng sword path. Ang kanyang buong katawan ng sword energy ay muling umikot, hindi ako naniniwala na hindi ko masisira ang landas ng espada na ito. Di nagtagal, ang bilyon-bilyong enerhiya ng espada ay muling namuo. At sa pagkakataong ito ang lakas ng espada ay mas malakas. Sirain ang langit. Sigaw ng Magic Sky Sword God. Biglang, bilyon-bilyong sword energy ang lumiko, na bumubuo ng umiikot na sword formation, at sumabog patungo sa sword path sa ibaba habang umiikot. Nang umiikot ang sword array, ang sword energy ay patuloy na bumubulusok, at ang mga nakapaligid na bundok ay natama ng pumutok na sword energy, at agad na napuno ng mga butas. Naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan nitong umiikot na sword array, natuyo ang bibig ni Wu Pang. Sa sobrang nakakatakot na sword energy, kahit na magsuot siya ng Heaven Stepong Divine Armor, siya ay mapupunta sa isang iglap. Boom, boom, boom. Sa wakas, muling nagbanggaan ang umiikot na sword array at ang sword path sword energy. Gayunpaman, gaano man ang pagbomba ng umiikot na sword array, ang sword path sword energy barrier ay nanatiling hindi nagbabago. Ang mukha ng Demon Heaven Sword God ay unti-unting naging pangit. Siya ang Demon Heaven Sword God, na tinatahak ang Kangshen Continent sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi niya masira ang sword path power ng isang maliit na True Dragon Divine Sect. Hindi alam niyang Xiaotian ang tungkol sa Dragon Empire.
Siya at ang Demon Ape ay naghahanap pa rin ng Eternal Heaven Coffin sa sinaunang libingan. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Yang Xiaotian ay ang pagsunod nila sa direksyon ng Immortal Death God at hindi kailanman natagpuan ang Eternal Heaven Coffin. Nakakita sila ng maraming iba pang kayamanan. Maging ang Demon Ape at ang iba pa ay nagsimulang maghanap gamit ang kanilang soul power, ngunit hindi nila nakita ang Eternal Heaven Coffin. Sa wakas, lumipas ang isang araw. Ang Eternal Heaven Tomb ay isinara, at si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay ipinadala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Eternal Heaven Tomb. Sa pagtingin sa saradong Eternal Heaven Tomb, si Yang Xiaotian ay medyo walang magawa. Maaari lamang niyang hintayin na magbukas ang Eternal Heaven Tomb sa loob ng isang taon, at pagkatapos ay hanapin ang Eternal Heaven Coffin. Ang Eternal Heaven Coffin na ito ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng Immortal Death God sa anumang kaso. Si Yang Xiaotian at ang Demon Ape ay lumipad palayo sa libingan. Pagkatapos, nakahanap ng lugar si Yang Xiaotian, kinuha ang likas na banal na bakal at ang Kangshen Sword, at sinimulang ayusin ang Kangshen Sword. Sa ilalim ng kapangyarihan ng dalawang banal na apoy, ang likas na banal na bakal ay patuloy na sumanib sa Kangshen Sword. Habang pinapanood ang huling bitek sa katawan ng Kangshen Sword na patuloy na gumagaling, nasasabik si Yang Xiaotian. Kinabahan din at nasasabik ang Demon Ape at ang kanyang mga kasama. Sa wakas, ang huling bitek sa katawan ng Kangshen Sword ay gumaling, at ang katawan ng Kangshen Sword ay kuminang. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-anim, isa-siyam. Sa pagtingin sa huling naayos na Kangshen Sword, nasasabik si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, ang Kangshen Sword ay may pambihirang kahalagahan para sa Kangshen Continent, at ngayon ay naayos na ito sa wakas. Ibinuhos niya rito ang kanyang tunay na diwa, inihampas ang espada, at ang sword energy ng Kangshen Sword ay sumambulat, na nagpatag ng mga bundok sa kanyang harapan. Si Yang Xiaotian ay nag-practice ng Kangshen Sword technique ng improvisasyon. Biglang, ang lakas ng espada ay nasa lahat ng dako. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Xiaotian, ang Kangshen Sword energy ay minsan parang marahas na dagat, minsan parang ulan sa tagsibol, minsan kasing bilis ng liwanag, at minsan kasing bagal ng pagong. Noong nakaraan, may mga bitik ang Kangshen Sword, at hindi kailanman madaling gamitin ang Kangshen Sword. Ngunit ngayon, isang set ng Kangshen Sword technique ang ginamit, at ito ay kasing kinas ng umaagos na tubig, nang walang anumang pakiramdam ng catamaran. Si Yang Xiaotian ay nagsanay ng higit at mas masigla, na nakalimutan ang kanyang sarili ng lubusan. Paulit-ulit. Unti-unting nawala ang figure ni Yang Xiaotian, naiwan lamang ang enerhiya ng espada ni Kangshen sa kalangitan. Ito ba ang estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao? Nakita ng Devil Ancestor na si Mie Tian ang figure ni Yang Xiaotian na nawala, na parang sumanib siya sa mundo, at nagulat siya. Pagkakaisa ng langit at tao. Nang makita ito, namangha rin ang demonyong unggoy. Ang estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao ay mahirap makuha. Kapag nagsasanay ng mga supernatural na kapangyarihan, kung maaari kang pumasok sa estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao, ang pagsasanay sa supernatural na kapangyarihan ay magiging napakabilis, halos kasing bilis ng 1,000 milya sa isang araw. Maraming mga henyo ang maaaring hindi makapasok sa estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao sa kanilang buhay, ngunit ang kanilang anak ay madaling makapasok sa estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao. Sa kontinente ng Kangshen, tinatayang ang kanilang anak lamang ang madaling makapasok sa estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao. Alam ng mga demonyong unggoy na ang estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao ay bihira, kaya hindi sila nang ahas na gambolain si Yang Xiaotian, at umatras sa gilid upang bantayan ang paligid. Ang lakas ng espada ni Kangshen ay lumakas at lumakas, na lumalamon sa langit at lupa na parang alon. Sa kalangitan na puno ng enerhiya ng espada, biglang namulaklak ang isang tipak ng siyam na kulay na enerhiya ng espada. Ito ay ang 9-colored sword heart ni Yang Xiaotian. 1, 2, 3, 4. Hindi nagtagal, ang kapangyarihan ng 11 9-colored sword hearts ay lumundag. Pagkatapos ng ika-11 9-colored sword heart, sa wakas, ang ika-12 sword heart ay naiilawan. Nang makita ang kapangyarihan ng ika-12 sword heart na unti-unting nagising, ang Demon Ape at ang iba pa ay nagulat, 12 sword hearts. Kapag nagising na ang ika-12 puso ng sword, ibig sabihin ay i-condense ni Yang Xiaotian ang ika-12 puso ng sword. Si Bingyan Qilin at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Karapat-dapat si Yang Master na maging pinili ni Lord Hongfeng at Lord Kangshen.
Tuwang-tuwang sinabi ng Demon Ape, maaaring malampasan niyang master si Lord Hongfeng sa hinaharap. Sa nasasabik na mga mata ng ilang tao, ang ikalabindalawang sword heart ni Yang Xiaotian ay naging mas matatag. Sa wakas, ang ikalabindalawang puso ng espada ay ganap na napatibay. Ang labindalawang puso ng espada ay nagniningning ng maliwanag. Ito ay tulad ng labindalawang siyam na kulay na maliliit na araw, na patuloy na naglalabas ng mga patong ng siyam na kulay na sinag ng espada. Nayanig ang mga bundok at ilog. Bumagsak ang lahat ng mga hayop. Ang kapangyarihan ng labindalawang puso ng espada ay nalampasan ng langit, na nagpakilos sa hangin at mga ulap, at ang hangin at mga ulap ay nagbago ng kulay. Ang lakas ng espada ng Kang Shen ay parang kumukulong dagat, na walang katapusan na lumiligid. Mula sa malayo, tila mga bulan ng espada ang tumataas mula sa dagat ng enerhiya ng espada. Ang mga demonyong unggoy ay pawang mga Panginoon, at sila ay nabuhay ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng gayong kamangha-manghang tanawin. Makalipas ang kalahating araw. Ang enerhiya ng espada ng Kang Shen ay dahan-daang naglaho tulad ng ambon ng espada. Lumitaw ang figure ni Yang Xiaotian, at sa ilalim ng kapangyarihan ng labindalawang puso ng espada, ang kanyang buong katawan ay napuno ng siyam na kulay na enerhiya ng espada. Pagkaraan ng mahabang panahon, nawala ang enerhiya ng espada, at bumalik sa normal si Yang Xiaotian. Ang mga demonyong unggoy ay tumingin kay Yang Xiaotian at palaging nararamdaman na si Yang Xiaotian ay iba sa dati. Ang pagkakaibang ito ay isang pagbabago mula sa loob palabas. Dahil kaya sa condensation ng labindalawang puso ng espada. Nagulat ang ilang tao. Sa katunayan, tama ang hula ng mga demonyong unggoy na ang pagbabago ni Yang Xiaotian sa pagkakataong ito ay may kaugnayan sa paghalay ng labindalawang puso ng espada. Pagkatapos, hindi nagtagal si Yang Xiaotian at nakipag-usap sa hangin kasama ang ilang tao. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang Abyss spaceship ng buong lakas at nagmamadaling bumalik sa Dragon Empire. Halos 2 taon na ang nakalipas mula noong umalis siya sa Dragon Empire, at oras na para bumalik. Sa pamamagitan ng paraan, nalutas niya ang mga problema ng 4 na pangunahing sekta ng Tat-Ian sect at ng Ancient God Palace. Ngayon, nakakondensed siya ng 12 puso ng espada. Kung mahahanap niya ang sinaunang Thunder God Sword at mauunawaan ang sinaunang Thunder God Sword daw, magkakaroon siya ng pagkakataong i-condense ang ika-13 puso ng espada. Sa panahong iyon, ang huling puso ng espada na lang ang natitira. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa busog ng spaceship, maraming iniisip. Kung makukuha niya ang Shenying Sword ng Kang Shen Academy at mauunawaan niya ang Shenying Sword daw, magkakaroon siya ng pagkakataong i-condense ang huling Sword Heart. Gayunpaman, naalala niya na ang mga tala ni Cao Shan, ang matandang dekano ng Divine Sword Academy, ay nagsabi na ang Sword of Eternal Night, isa sa 10 dakilang espada, ay nasa Death Sword Tomb. Sa makatuwid, bago pumasok sa Kang Shen Academy, gusto niyang pumasok sa Death Sword Tomb upang makita kung mahahanap niya ang Sword of Eternal Night. Ang espada ng walang hanggang gabi. Binasa niya. Ang Sword of Eternal Night ay ang espada ng sinaunang ninuno ng Eternal Night Clan, ang Eternal Night God Emperor. Habang iniisip ni Yang Xiaotian ang tungkol sa Eternal Night God Emperor, ang Immortal Demon Ancestor ay lumapit kay Yang Xiaotian at sinabing nauuna ang Dwarf Tribe at tinanong si Yang Xiaotian kung gusto niyang pumasok sa Dwarf Tribe. Naisip ito ni Yang Xiaotian at tumango. Kaya, maraming tao ang pumasok sa Dwarf Tribe. Ang Dwarf Chief na si Manfang at ang iba pa ay natural na tuwang-tuwa nang makita si Yang Xiaotian, at naaliw nila si Yang Xiaotian at ang iba pa. Nanatili si Yang Xiaotian sa Dwarf Tribe sa loob ng 1 araw, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at nagmamadaling bumalik sa Dragon Empire. Gayunpaman, nang umalis sa Dwarf Tribe, dinala ni Yang Xiaotian si Manfang at ang isa pang makapangyarihang dwarf sa Spirit Realm, si Manhu, kasama niya. Ngayong halos mapuksa na ang mga duwende at ang walang kamatayang Diyos ng kamatayan ay lubhang napinsala, hindi na kailangang maupo sa lahat ng oras ang mga barbaro sa Tribong Dwarf. Si Yang Xiaotian ay babalik sa Dragon Empire sa pagkakataong ito. Haharapin niya ang Tat-Ian sect, kaya ang mas maraming master sa paligid niya, mas mabuti. Pagkatapos umalis sa Dwarf Tribe, nilamon ni Yang Xiaotian ang Tianlong God Fruit sa lihim na silid ng spaceship para magsanay. Ang Tianlong God Fruit ay karapat-dapat na maging banal na gamot ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng banal na gamot ay halos walang katapusan at patuloy na bumubuhos sa bawat sulok ng katawan ni Yang Xiaotian. Kahit na may katawan ng Dragon Emperor si Yang Xiaotian, pakiramdam niya ay sesabog na siya. Ang pakiramdam na ito ay halos kapareho noong nilamon niya ang Lord of the Abyss at ang Deep Sea Demon Kun Beast Soul.
Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay patuloy na lumalawak. Paulit-ulit na hinimok ni Yang Xiaotian ang beginning dragon art, sinusubukang pinuhin ang Tianlong God Fruit. Lumipas ang oras. Lalong lumakas ang dugo niya. Hindi nagtagal, umabot ito sa radius na 3,000 milya. Pagkatapos, 4,000 milya. Naapektuhan ng malaking dugo at chi ni Yang Xiaotian, ang buong Abyss spaceship ay naglalabas ng napakalakas na pulang ilaw, tulad ng pulang araw na naglalakad sa kalawakan. Makalipas ang mahigit 2 buwan, sa wakas, ang Tianlong God Fruit ay ganap na napino ni Yang Xiaotian. At ang dugo at chi ni Yang Xiaotian ay umabot sa kahangahangang 7,000 milya. Ang lakas ni Yang Xiaotian ay umabot sa ika-9 na antas ng Martial Emperor. Nang makitang ang dugo at chi ni Yang Xiaotian ay umabot sa isang kahangahangang 7,000 milya, ang mga demonyong unggoy ay nagulat lahat, ngunit nakasimangot si Yang Xiaotian. Kahit na ang 7,000 milya ay medyo nakakatakot, malayo pa rin ito sa kanyang 10,000 milya. Nasa kanya pa rin ang kalahati ng Life Spirit Liquid, sapat na para makapagsanay siya sa loob ng 2 buwan, ngunit kahit nalunukan niya ang mga Life Spirit Liquid na ito at magsanay ng gusto sa loob ng 2 buwan, ang kanyang dugo at chi ay aabot lamang sa 8,000 milya. 2,000 milya pa ang maikli. Kaya, kailangan niyang maghanap ng magic na gamot tulad ng Tianlong God Fruit. Tanging isang magic na gamot tulad ng Tianlong God Fruit ang maaaring mabilis na mapabuti ang dugo at chi. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Sir, nauuna ang Four Continents Empire. Biglang sinabi ng Azure Thunder Python. Tumango si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng Four Continents Empire, ito ay ang Dragon Empire. Sa pag-iisip na makilala ang kanyang kapatid na si Yang Linger, ngumiti si Yang Xiaotian. Iniisip ko kung paano na ang babaeng ito ngayon. Halos 2 taon na. Dapat tumangkad siya ng gusto, di ba? I wonder kung gusto pa rin ba ng babae ang lollipops gaya ng dati. This time, marami na siyang binili na lollipops on the way, with all kinds of flavors. Makalipas ang isang araw. Ang spaceship ay pumasok sa Dragon Empire. Ang True Dragon Sect ay nasa paningin. Habang nagmamadaling bumalik si Yang Xiaotian sa True Dragon Sect, kakaiba niyang nalaman na maraming masters ng Dragon Empire ang sumusugod din, at tila pupunta rin sila sa True Dragon Sect. At nagkaroon ng maraming tao. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Yang Xiaotian, kaya pinigilan niya ang isang tao at tinanong kung may nangyari. Sinulyapan ng kabilang partido si Yang Xiaotian na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, hindi ka mula sa Dragon Empire, tama. Ang Magic Sky Sword God at ang 4 na super sects ay kinubkob ang True Dragon Sect sa loob ng ilang buwan. Hindi mo ba alam? Ano? Ang mukha ni Yang Xiaotian ay nagbago ng gusto nang marinig niya ito, at agad niyang binuhay ang Abyss spaceship ng buong lakas. Ang Abyss spaceship ay naging isang magic light at nawala sa lugar. Pinapa-atras ng nakakatakot na alon ng hangin ang mandirigma. Ang mandirigma ay tumingin sa direksyon ng True Dragon Sect nang may takot. Anong antas ng spaceship ito? Ang alon ng hangin lamang ay maaaring tanggayan siya. Dapat mong malaman na siya ay isang makapangyarihang martial master. Sa oras na ito, ang sword energy ng Magic Sky Sword God ay parang dagat, walang hanggan at walang katapusan, at patuloy pa rin niyang binobomba ang True Dragon Sect ng galit na galit. Sa ilalim ng kanyang pambobomba, ang 18 monumento ng espada sa kalsada ng espada ay kumikislap. Sa pagtingin sa kumikislap na kalsada ng espada, ngumisi ang Magic Sky Sword God. Gaya ng nahulaan niya noon, ang kapangyarihan ng Sword Road na ito ay hindi walang katapusan. Hanggat patuloy siyang nagbobomba ng ganito, mapapawi niya ang kapangyarihan ng Sword Road maya-maya. Kung hinuhusgahan mula sa sitwasyon, hanggat siya ay nagbobomba ng ilang araw, ang kapangyarihan ng landas ng espada ay ganap na mapapawi. Nakita rin ni Wu Pang, Tang Hong at iba pa na ang kapangyarihan ng landas ng espada ay malapit ng mapuksa, at lahat sila ay masaya sa kanilang mga puso. Hanggat ang kapangyarihan ng Sword Path ay mapapawi, ito ang araw kung kailan mawawasak ang True Dragon Divine Sect. Tumawa si Wu Pang, bantayan ng lahat ang lahat ng paglabas at huwag hayaang makatakas ang mga disipulo ng True Dragon Divine Sect. Brother Wu, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, walang disipulo ng True Dragon Divine Sect ang makakatakas. Tumawa si Tang Hong. Nakakalungkot na wala si Yang Xiaotian. Sabi ni Xiao Xiong. Ngumiti si Wu Pang at nagsabi, hanggat mahuli natin ang pamilya ni Yang Xiaotian, hindi natin kailangang mag-alala na hindi magpapakita si Yang Xiaotian.
At sa True Dragon Divine Sect, nakita ng lahat ng mga disipulo na ang kapangyarihan ng Sword Path ay malapit ng mapuksa, at lahat sila ay natakot. Mawawala ang kapangyarihan ng landas ng espada, ninuno, lumaban tayo ngayon. Galit na sabi ni Ancestor Long Hao. Oo, imbes na maghintay na mamatay, baka lumaban pa tayo. Ang isa pang ninuno na si Liang Yefei ay bumunot din ng kanyang espada at galit na nagsabi, kahit tayo ay mamatay, kakalagkarin natin ang mga tao ng apat na super sekta upang ilibing kasama natin. Ang mga ninuno ng True Dragon God Sect ay bumunot ng kanilang mga espada at galit na sumang-ayon. Tumingin si Li Zengqing kina Long Hao, Liang Yefei at iba pa na handang lumaban hanggang kamatayan, ngunit nakakunot ang kanyang mga kilay. Kung mayroon lamang mga tao mula sa apat na super sect sa labas, sila ay sumugod at lumaban hanggang sa kamatayan, at marahil ay maaari nilang i-escort ang isang grupo ng mga disipulo upang makatakas, ngunit ngayon ay mayroon ng hindi lamang mga tao mula sa apat na super sect sa labas. Mayroon ding Demon Heaven Sword God sa labas. Sa pagtingin sa figure ng Demon Heaven Sword God Ling Li Jiutian, hindi mapigilan ni Li Zengqing na malungkot. Ang Demon Heaven Sword God ay isang henerasyon ng mga Diyos ng espada. Ang tunay na Panginoon ng Kangshen Continent. Ang Demon Heaven Sword God ay mas nakakatakot kaysa sa 17 Diyos ng apat na super sect. Gamit ang Demon Heaven Sword God, walang disipulo ng True Dragon God Sect ang makakatakas. Mapang-api rin ang Tung Tiantic. Nang makita na ang kapangyarihan ng Sword Path ay malapit ng mapuksa, sinabi ni Yang Chao sa Black Dragon King sa malalim na boses, kapag nabura ang kapangyarihan ng Sword Path, kukunin mo si Linger at tatakas ng desperadong palayo. Tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya. Mataimtim na tumango ang Black Dragon King, huwag kang mag-alala, guro, kahit mamatay ako, paprotektahan ko si Miss Linger at tatakas. Kinagat ni Yang Linger ang kanyang mga ngipin, luha sa kanyang mga mata. Sa labas ng True Dragon Sect, ang Magic Sky Sword God ay muling aatake sa Sword Path, ngunit bigla siyang huminto at tumingin sa malayong kalangitan. Isang malaking spaceship ang lumitaw sa malayong kalangitan. Ang sasakyang pangkalawakan ay humahanggos patungo dito. Nang ang sasakyang pangkalawakan na ito ay mabilis na sumugod patungo dito, ang mga alon ng hangin ay lumiligid, ang enerhiya ng demonyo ay walang hangganan, at ang kadiliman ay walang hangganan. Sa spaceship na ito, naramdaman talaga ng Magic Sky Sword God ang dalawang hininga na nagpapalpitate sa kanya. Nagulat ang Magic Sky Sword God. Sa oras na ito, nakita rin ni Wu Pang, Tang Hong at iba pa ang malaking spaceship na humahanggos patungo dito. Nakita ng mga master ng apat na super sect, pati na rin sina Qinglian Tower Master Li Hong, Li Chen at iba pa na dumating para panoorin ang labanan, lahat ay nakakita ng spaceship na humahanggos patungo sa kanila. Ano ito? Nagulat si Li Hong. Sa ilalim ng gulat na mga mata ng lahat, ang spaceship ay nag-araro sa malalaking alon at dumating sa lahat sa isang kisap mata, at ang bilis ng sasakyang pangkalawakan ay hindi bumagal. Hindi lamang ito bumagal, ngunit ang bilis ay biglang tumaas, at binomba nito ang mga Panginoon ng apat na super sekta ng mas baliw. Ang mukha ni Wu Pang ay nagbago ng husto, at sumigaw siya, atake. Itinaas niya ang espada ng pagtapak sa langit sa kanyang kamay. Si Tang Hong, Xiao Xiong at lahat ng mga master ng apat na super sect ay kumilos. 17 mga Diyos, halos 1,000 mga santo, ay binomba ang paparating na sasakyang pangkalawakan. Boom! Isang malakas na ingay na nagpayanig sa kalangitan. Nang akala ng lahat ay liparin na ang sasakyang pangkalawakan, biglang huminto ang sasakyang pangkalawakan saglit, at muling bumulwak ang isang nakakatakot na itim na liwanag, at patuloy na sumugod patungo sa apat na super sekta. Umalis. Napaungol si Wu Pang. Ang mga master ng apat na super sect ay natakot at sinubukan ang kanilang makakaya upang maiwasan ito. Gayunpaman, ang sasakyang pangkalawakan ay masyadong mabilis. Maraming mga master ng Saint Realm mula sa apat na super sect ang hindi makaiwas. Bang! Ang mga master mula sa apat na super sect ay natangay. Ang ilang matatanda sa Saint Realm ay direktang tinamaan pa ng spaceship. Isang madugong ulan ang lumilipad. Si Li Hong, ang master ng Qinglian Tower, at ang iba pa ay natakot kaya kinuha nila ang kanilang mga disipulo upang tumakas. Biglang may sumigaw at panik. Matapos araruhin ng spaceship ang mga masters mula sa apat na super sects, patuloy nitong binomba ang Magic Sky Sword God. Ang Magic Sky Sword God ay malamig na summon goat, at ang Magic Sky Sword sa kanyang kamay ay marahas na nagpaputok ng milyon-milyong sword chi, na lahat ay binomba ang spaceship. Binomba ng milyon-milyong sword chi ang sasakyang pangkalawakan, nagsaboy ng nakakasilaw na liwanag.
Isang pagsabog ng makakapal na dingdong na malalakas na ingay. Ang tunog ng milyon-milyong swordshi na nag-iisang bumangga ay nagulat sa isipan ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Sa ilalim ng pambobomba ng milyon-milyong swordshi mula sa Magic Sky Sword God, sa wakas ay napaatras ang spaceship. Si Li Hong, ang may-ari ng Qinglian Tower, ay dinadala si Li Qianqian nang bigla niyang makita ang spaceship na tinatangay patungo sa kanya. Ang nakakatakot na epekto ay labis na natakot kay Li Hong kung kaya't ang kanyang sword energy ay biglang sumabog, at siya ay naging isang sword energy kasama si Li Qianqian at umatras ng buong lakas. Umiwas sina Li Hong at Li Qianqian. Ang sasakyang pangkalawakan ay bumagsak sa iba pang mga sect masters. Sunod-sunod na hiyawan. Ang mga sect master ay sunod-sunod na pinaalis. Alam ng mga sect master na ito na ang Demon Heaven Sword God ay wawasakin ng True Dragon Sect, at gusto nilang pumunta at makita kung paano nawasak ang True Dragon Sect. Ang mga taong ito ay nagagalak dahil sa kasawian, ngunit ngayon, sila ay natamba ng isa-isa. Ang lakas ng banggaan ng spaceship ay napakalakas na kahit na maraming mga banal na elder mula sa apat na super sect na ngayon ay hindi nakatiis, hindi pa banggitin ng mga sect master na ito, ang ulan ng dugo ay nagkulay ng pula sa kalangitan. Ang spaceship ay umatras ng ilang milya ang layo at sa wakas ay tumigil. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Maraming mga master ang mukhang namumutla at natatakot. Sa oras na ito, malinaw na nakita ng lahat ang figure sa spaceship. Yang Xiaotian. Yang Shen. Nang makita ng lahat ang maliwanag na asul na figure sa sasakyang pangkalawakan, lahat sila ay nagulat. Nakita ni Wu Pang na si Yang Xiaotian iyon, at nabigla at nagalit, na may nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata, Yang Xiaotian, karapat-dapat kang mamatay. Karapat-dapat na mamatay. Ngayon lang, ang spaceship ay sumabog sa mga master ng apat na super sect, at halos 100 Saint Realm Elder ng apat na super sect ang napatay. Dahil dito, damyugo ang puso nila Wu Pang, Tang Hong, Xiao Xiong at iba pa. Iyan ay halos 100 Saint Realm. Sa huling pagkakataon na kinubkob ng apat na super sect ang True Dragon Divine Sect, hindi gaanong karaming mga elder ng Saint Realm ang namatay. Galit na galit si Wu Pang, tumalon sa hangin, at agad na pumunta sa langit sa itaas ng spaceship, at sinaksak ng espada si Yang Xiaotian. Nang malapit nang tumusok ang espada ni Wu Pang kay Yang Xiaotian, si Binyan Qilin ay hamampas ng isang palad, at ang asul na yelong apoy ay lumundag, na lumipad kay Wu Pang. Naramdaman ni Wu Pang ang pagkulo ng kanyang dugo, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Binyan Qilin. 2 maikling taon lang niya nakita si Binyan Qilin, at ang lakas ni Binyan Qilin ay naging napakalakas. Tulad ng pagkabigla at galit ni Wu Pang, ang Magic Sky Sword God ay humakbang pasulong at pumunta sa harapan ng spaceship. Siya ay nasa langit at tumingin sa ibaba kay Yang Xiaotian, sa wakas nagpakita ka na. Aking alagad, pinatay mo ba siya? Kahit na si Yang Xiaotian ay 99% na malamang na pumatay sa kanyang disipulo, gusto pa rin niyang marinig mismo ni Yang Xiaotian na sabihin ito. Oo, pinatay ko si Wei Zhongyan. Normal ang mukha ni Yang Xiaotian. Nang marinig ito ng Magic Sky Sword God na inamin ito ni Yang Xiaotian, at agad niyang inamin ito, mayroon siyang intensyon na pumatay sa kanyang mga mata, okay, aminin mo lang. Sa puntong ito, iniwagayway niya ang Magic Sky Sword sa kanyang kamay. Isang sword energy ang agad na bumagsak sa kawalan at bumaril sa harap ng lalamunan ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, biglang, isang nakakabinging dagandong ng hayop ang tumunog, at ang eardrums ng lahat ay sisabog na. Isang demonyong unggoy ang lumitaw. Ang demonyong unggoy ay sumuntok. Ang pagkaway ng kamao ay gamulong, at ang lakas ng demonyo ay napakalaki. Ang kalawakan ay gumuho. Ang enerhiya ng demonyong espada ay agad na nabasag. Ang lakas ng kamao ay tumama sa Diyos na espada ng demonyo nang hindi mapigil ang puwersa. Nagulat ang demonyong Sword God, at ang pinakamalakas na Sword Intent ay agad na na-activate, naging 10,000 talampakan na katawan ng espada, at tumama sa napakaraming puwersa ng kamao. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Nanginginig ang lupa. Maraming mga master ang nadama na ang suntok na ito ay tumama ng gusto sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga lalamunan ay nag-iinit, at lahat sila ay bumulwak ng dugo, maging si Li Hong ay walang kataliwasan. Nagulat ang lahat. Naramdaman na lamang ng Devil Sky Sword God ang isang malakas na puwersa na dumarating, na ikinagulat niya at paulit-ulit siyang napaatras ng 12-12 metro sa kalangitan. Lalong nabigla sina Li Hong, Wu Pang at iba pa nang makita nila ang eksenang ito.
Ang Devil Sky Sword God, ang Panginoon ng Kangshen Continent, isang henerasyon ng makapangyarihang mga Diyos ng espada, ay talagang nahulog sa isang dehado. Kahit na ang Tongzin Demon Ape ay nasugatan ng Tianlong Sword God, ang Tianlong Sword God ay ang pinakamahusay na master ng 100 Races Empire sa loob ng 10,000 taon. Kahit na ang Devil Sky Sword God ay isa ring henerasyon ng mga Sword Gods, mas masama pa rin siya kaysa sa Tianlong Sword God of the Year. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Tongzin Demon Ape, na nagbago sa orihinal nitong anyo, ay kalahating puntong mas malakas kaysa sa Devil Sky Sword God. Ang Tongzin Demon Ape ay umungal sa langit, at ang malaking katawan nito ay bumagsak sa hangin at lumipad pataas. Ang 20,000 talampakan ng haba ng itim na kristal na malamig na bakal na kadena sa kanyang mga kamay ay inihampas palabas, naging 20,000 talampakan ng haba na naghahanap ng buhay na mga espadang bakal, na tumama sa Devil Sky Sword God. Ang Magic Sky Sword God ay tumingin sa itim na kristal na malamig na kadena ng bakal na sumisipol sa hangin, at nag-isip ng isang alamat, nagbago ang kanyang mukha, ikaw ba ang mula sa Magic Ape Ridge? Siyempre narinig niya ang alamat tungkol sa Magic Ape Ridge. Noong una siyang pumasok sa Tianzang Academy upang mag-aral, ang Tongzin Demon Ape ay napigilan sa Magic Ape Ridge sa loob ng maraming taon ng Tianlong Sword God. Nang makita ng Tongzin Demon Ape na nakilala siya ng Magic Sky Sword God, ngumiti siya, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin na parang matalim na espada, at ang kanyang mga mata ay puno ng marahas na layuning pumatay. Anak, kumpara sa Tianlong Sword God, malayo ka na. Ang Magic Sky Sword God ay paulit-ulit na umatras at iniwasan ang 20,000 talampakang bakal na kadena. Nang marinig ito, ang pangit ng mukha niya. Puno siya ng sword energy, at ang Magic Sky Sword sa kanyang kamay ay umindayog, umuungal, talo ka, tama na. Ang Tongzin Demon Ape at ang Magic Sky Sword God ay magkasamang lumaban. Napakadilim ng laban. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay nagulat. Ang Sword God of Demon Heaven ay isang henerasyon ng mga Sword God sa kontinente ng Kangshen, at ang kanyang swordsmanship ay walang kapantay. Ang Tongzin Demon Ape ay naging hari ng mga mabangis na hayop libu-libong taon na ang nakalilipas, at hindi alam kung gaano karaming mga hindi magagapi na tao ang nilamon nito. Ang dakilang kapangyarihan ng dalawa ay nagpang-inig sa hindi mabilang na malalakas na lalaki sa Dragon Empire. Inalis ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata mula sa Sword God of Demon Heaven at sa Tongzin Demon Ape at tumingin sa mga master ng 4 na super sect. Naramdaman ni Wu Pang ang tingin ni Yang Xiaotian at tumingin kay Yang Xiaotian na may malungkot na mukha. Hindi niya inaasahan na ibabalik ni Yang Xiaotian ang isang walang katulad na malakas na tao. Magsasalita pa sana siya, ang malamig na boses ni Yang Xiaotian ay tumunog, patayin. Biglang nabasag sa ere ang Ice Flame Kirin at ang Sky Blue Thunder Python, at ang dalawang halimaw ay nag-transform sa kanilang katawan ng sabay at inatake ang 4 na super sect. Kaagad pagkatapos, ang dwarf tribe leader na si Manfang at ang ninuno na si Manhu ay sumabog sa hangin at lumipad ng sabay, at ang mga higanteng palakol sa kanilang mga kamay ay lumabas, naging mga anino ng palakol sa buong kalangitan, at binomba ang 4 na super sekta. Sa pagtingin sa 4 na tao ng Ice Flame Kirin na sumalakay, ang mukha ni Wu Pang ay nagbago ng husto. 5 dakilang Diyos. Paano napasuko ni Yang Xiaotian ang napakaraming Diyos? Maging ang mga dwarf gods. Paano niya ito nagawa? Sa di kalayuan, nagulat ang malalakas na lalaki sa lahat ng panig. Maging si Li Huang, ang may-ari ng Qinglian Tower, ay nagulat. Ang dalawang dwarf sa tabi ni Yang Xiaotian ay talagang makapangyarihang mga Diyos. At ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Sa paghusga mula sa kanilang banal na aura, tila sila ay mas malakas kaysa kay Wu Pang. Nagulat din si Tang Hong at ang iba pa nang maramdaman nila ang aura ni Manfang at Manhu. I-set up ang formation at salubungin ang kalaban. Mabangis na umungal si Wu Pang, at ang Sky-Stepping Divine Sword sa kanyang kamay ay unang tumama sa Ice Flame Kirin. Umindayog ang 4 na Super Sect Masters at bumuo ng malaking formation. Dahil ang huling pag-atake sa True Dragon Divine Sect ay nabigo, ang 4 na Super Sect ng Sky-Stepping Sect, ang Ancient Divine Sect, ang Dragon Sword Sect, at ang Maha Divine Sect ay bumuo ng pormasyong ito. Ang pormasyong ito ay maaaring tumaas ng 20% ang combat power ng 4 na Super Sect Masters. Gayunpaman, nang ang pagbuo ng 4 na Super Sect ay nabuo, biglang bumagsak ang walang hanggan na asul na yelo at mga kulog. Ang mga Panginoon ng 4 na Super Sect ay itinapon lahat. Bumagsak ang kakaporma lang. Inalis ni Manfang at Manhu ang kanilang mga higanteng palakol, na nagdulot ng madugong ulan.
Sa pagdaan ng dalawang palakol, 12 ng Saint Realm Supreme Elders ng 4 na super sect ang pinaghiwa piraso. Si Man Fang ay isang malakas na tao na malapit sa ikatlong antas ng Diyos. Ang kapangyarihan ng isang palakol ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng Saint Realm ng Tian sect. Nang makita ang 12 ng mga Saint Realm Supreme Elders ng sekta na pinatay, sina Wu Pang, Tang Hong at iba pa ay namumula ang mga mata, umungal, at inatake ang Ice Flame Kirin at Man Fang ng 4 na tao na galit na galit. Sa oras na ito, isang dumadagandong na dagandong ng dragon ang umalangaw sa True Dragon Divine Sect, at dalawang figure din ang pumailanglang sa langit at pinatay sina Wu Pang at Tang Hong. Sila ay sina Tyrannosaurus Rex at Li Zhenqing. Ang Ice Flame na si Kirin at ang 6 na barbaro ay nakipaglaban kina Wu Pang at Tang Hong, ang 17 Diyos. Gayunpaman, sa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Ice Flame Kirin at ng 6 na barbarians, si Wu Pang at ang iba pa ay pinatay at umatras ng hakbang-hakbang. Sa tuwing ihahagis ng mga barbaro ang kanilang mga palakol, magkakaroon ng kislap ng dugo. Si Zhao Jinzhou, ang ninuno ng Tat-Ian sect, ay pinanood ang 4 na super sect na elder sa paligid niya na patuloy na pinapatay, at kinilabutan. Bigla, tumingin siya kay Yang Xiaotian na nakatayo sa spaceship, at galit na galit siya. Sumakay siya sa hangin at sumugod kay Yang Xiaotian na may mahabang espada sa kanyang kamay, Yang Xiaotian, mamatay ka. Walang pagkakamali. Ang ninuno ng Destroying Heaven Demon ay malamig na tumingin kay Zhao Jinzhou. Nagtipon sa likod niya ang langit na demonyo. Hinawakan niya ng palad si Zhao Jinzhou at hinawakan ng mahigpit si Zhao Jinzhou. Ibinuka ng Heavenly Demon ang kanyang malaking bibig at nilamon ang dugo ni Zhao Jinzhou. Nang makita ito, ang mga mukha ng 4 na Super Sect Master ay nagbago ng husto. Ibang Diyos. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Yang Xiaotian ay talagang isa ring espiritu. At isa siyang demonyong espiritu. Nakita ni Li Hong at ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig na ang dugo at chi ni Zhao Jinzhou ay nilamon ng buhay, at silang lahat ay napabuntong hininga, nakatingin kay Yang Xiaotian at sa Devil Ancestor na si Mia Tian na may takot sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, si Li Chen, na laging nagnanais na mapatay si Yang Xiaotian, ay mayroon ding malamig na mga kamay at paa. Ang Devil Ancestor na si Mia Tian ay tumingin kay Zhao Jinzhou, na ang dugo at chi ay nilamon sa kanyang kamay, at dinurog ng buhay si Zhao Jinzhou ng isang puwersa. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nahulog sa isa pang ninuno ng ika-10 antas ng Saint Realm ng Tian sect. Nang makita ang Devil Ancestor Mia Tian na nakatitig sa kanya, ang ninuno ng Tian sect ay mapatla at walang dugo. Paatras siyang tumakas, ngunit mas mabagal pa rin siya ng isang hakbang. Nahawakan ng Devil Ancestor na si Mia Tian ang kawalan, at isang kamay ng demonyong nakatikip sa langit ang humawak sa ninuno ng Tian sect. Ang Heavenly Demon ay lumamon muli. Tang Ping. Sumigaw si Tang Hong sa dalamhati. Kinagat niya ang kamay ng demonyong nakatikip sa langit, sinusubukang iligtas ang ninuno ng Tian sect. Walang ibang dahilan, dahil anak niya ito. Gayunpaman, ang Ice Flame na si Kirin ay humampas ng palad, at ang asul na yelong apoy ay dumaan sa kalangitan, na hamarang kay Tang Hong. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang ninuno ng Tian sect, si Tang Ping, ay kinain ng Heavenly Demon na galit at patuloy na natuyo. Umuungal na parang baliw si Tang Hong, ngunit sa tuwing susubukan niyang kumilos, pinipigilan siya ng Ice Flame Kirin at ng Azure Thunder Python. Nakatingin lang siya habang nilalamon si Tang Ping, ang ninuno ng Stepeng Heaven sect. Pagkatapos ay dinurog siya ng Destroying Heaven Demon Ancestor. Sa ganitong paraan, ang lahat ng banal na kaharian ng 4 na pangunahing sekta ng Stepeng Heaven sect ay pinutol ng mga barbaro, o sinunog ng Ice Flame Kirin, o nilamon at dinurog ng Destroying Heaven Demon Ancestor. Sa huli, ang 17 Diyos ni Wu Pang at Tang Hong ang natira. Papatayin ba nito ang mga Diyos? Bulong ni Li Hong sa sarili. Patayin ang mga Diyos. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Dragon Empire ay nanginginig sa kanilang mga puso. Sa loob ng maraming taon, walang Diyos na namatay sa imperyo ng Dragon. Ngayon, ang pinakamataas na Diyos ay mamamatay. Patayin. Nakita ni Wu Pang na halos 1,000 santo mula sa 4 na pangunahing sekta ang lahat ay nasawi, lahat ay namatay sa trahedya, at lahat ay namatay na walang kumpletong katawan. Siya ay umungal, nabaliw, at nagbomba ng baliw. Gayunpaman, gaano man kabaliw si Wu Pang at ang iba pa, gaano man kabaliw ang binomba nila, palagi silang pinipigilan ng Ice Flame Kirin, ng Sky Blue Thunder Python at ng 6 na tao. Lalong nagalit at nabaliw si Wu Pang habang nakikipaglaban siya.
Bukod dito, kinokontrol niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng landas ng espada, at paminsan-minsan ay hinimok niya ang 18 Sword Monument na bambahin si Wu Pang at ang 17 tao, na nagpahiya kay Wu Pang. Yang Xiaotian, kung mayroon kang lakas ng loob, bumaba ka. Umungol si Wu Pang, na may layuning pumatay, labanan natin ang isa-isa. Walang imik ang lahat. Si Wu Pang ay isang Diyos, at talagang hiniling niya sa isang martial emperor na labanan siya ng one-on-one. Si Wu Pang lang yata ang makakapagsabi nito. Tiningnan ni Ice Flame Kirin ang baliw na si Wu Pang at malamig na sinabi, Wu Pang, kung may lakas ka ng loob, lalabanan mo ako ng one-on-one. Nagulat si Wu Pang. Ang 17 Diyos ay dehado sa labanan laban sa 6 na Ice Flame Kirin. Kung lumaban siya ng mag-isa sa Ice Flame Kirin, mabubugbog siya ng husto na kahit ang kanyang ina ay hindi siya makilala. Nagpatuloy ang laban. Ang enerhiya ng espada ay tumaas sa kalangitan, ang mga apoy ng yelo ay tumakip sa kalangitan, at ang kulog ay sumabog. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay nag-intertwined at nagulat sa lahat. Si Li Hong ay nakatayo sa napakalayo, ang kanyang isip ay nayanig at ang kanyang dugo ay kumukulo. Ito ang kapangyarihan ng mga Diyos. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isang bundok at isang ilog ay nawasak, at isang lungsod at isang bansa ay nawasak. Ang labanang ito ay mas nakakagulat, nakakapanabik at nakakapanabik kaysa sa labanan ng kinubkob ng 4 na pangunahing sekta ang True Dragon Sect. Sa partikular, ang kapangyarihan ng Demon Heaven Sword God at ng Tongzin Demon Ape ay nagulat kay Li Hong at sa iba pa. Sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ng Demon Heaven Sword God at ng Tongzin Demon Ape ay pumasok sa isang puting mainit na estado. Ang dalawa ay naglaban sa itaas ng 9 na langit, na may hangin at ulap na lumiligid at kadiliman na walang katapusan. Paminsan-minsan, 10-10 milyong enerhiya ng espada ang sumabog. Gayunpaman, kahit na ang sword energy ng Demon Heaven Sword God ay malakas, maaari lamang nitong putulin ang napakapangit na enerhiya ng demonyo sa Tongzin Demon Ape, at hindi maaaring saktan ang Demon Ape. Ngunit sa bawat oras na iiwas ng Demon Ape ang bakal nitong kadena, pipilitin nitong umatras ang Demon Heaven Sword God. Ang pagkakaiba sa lakas ay agad na maliwanag. Pagkatapos ng mahabang labanan, tiyak na matatalo ang Demon Heaven Sword God. Nakita din ni Wu Pang na ang Demon Heaven Sword God ay matatalo sa madaling panahon, kaya siya ay nagpanik. Kung matatalo ang Demon Heaven Sword God, ilalabas ng Demon Ape ang kamay nito para harapin sila. Sino sa kanila ang makakapigil sa Demon Ape? Walang sino man sa kanila ang makakapigil nito. Sa oras na iyon, isa-isa silang bugbugin ng Demon Ape hanggang mamatay. Iniisip ang kanyang kapalaran sa ilang sandali, si Wu Pang ay nakaramdam ng lamig. Malinaw na naisip ito ni Tang Hong at ng iba pa, at nagsimulang makaramdam ng takot at pagkabalisa. Patayin mo na. Umungol si Wu Pang, humakbang sa himpapawid, at ang buong tao ay bumangon diretso sa langit. Ito ang unang mahiwagang kapangyarihan ng Tat-Ian Sect, Taishan Qi. Nang umakyat si Wu Pang sa kalangitan, ang kanyang katawan ay sumambulat ng may kamanghamanghang kapangyarihan, tulad ng isang rocket, na patuloy na itinutulak siya pataas. Nang makitang tatakas na si Wu Pang, malamig na sumigaw ang Sky Blue Thunder Python, pagsabog ng kulog. Milyon-milyong banal na kulog ang sumabog mula sa 9 na langit, at pagkatapos ay sumabog sa itaas ng ulo ni Wu Pang. Ang mukha ni Wu Pang ay nagbago ng husto, at siya ay umatras. Ang Sky-Stepping Divine Sword sa kanyang kamay ay lumingon ng ligaw, na bumubuo ng isang takip ng espada. Ang 9 Heavens Divine Thunder ay sumabog sa takip ng espada, pinasabog muli si Wu Pang sa orihinal na lugar. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Wu Pang na ang Ice Flame na si Kirin at ang iba pa ay hindi lumaban ng buong lakas ngayon, ngunit patuloy lamang silang kinubkob, naghihintay na palayain ng Demon Ape ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay lutisin ang mga ito ng isa-isa. Sinulyapan ni Wu Pang si Yang Xiaotian sa spaceship, at nakita niya na si Yang Xiaotian ay nakatitig sa kanya ng malamig na mga mata. Nagulat at nagalit si Wu Pang. Sinulyapan niya ang Demon Heaven Sword God sa itaas ng 9 na langit, at biglang naglabas ng isang sinaunang simbolo. Huwag niyang hayaang gamitin ang sinaunang espasyo ng simbolo para mag-teleport. Sa spaceship, napansin ni Yang Xiaotian ang sinaunang simbolo sa kamay ni Wu Pang at sumigaw kaagad. Sa sandaling matapos magsalita ni Yang Xiaotian, ang Ice Flame Kirin at ang Azure Thunder Python ay sabay na umatake kay Wu Pang. Natarante si Wu Pang at dinurog ang sinaunang anteng-anteng sa kanyang kamay. Biglang yumanig ang kalawakan, at napuno ng liwanag ang buong katawan niya. Nang makitang malapit ng eye teleport si Wu Pang ng libu-libong milya ang layo, biglang umungal ang Ice Flame Kirin,
at ang lakas ng apoy ng yelo ng kanyang katawan ay lumundag, natatakpan ang kalangitan at nagyayelo sa buong paligid. Hanggat nagyelo ang espasyo, makikita niya kung paano ginamit ni Wupang ang space teleportation. Oo nga, si Wupang, na ang orihinal na figure ay nawala, sa lalong madaling panahon ay nahulog muli mula sa langit. Lalong naging pangit ang mukha ni Wupang nang makita niyang bigong mag-teleport ang space teleportation talisman. Bumulong siya kay Yang Xiaotian, papatayin kita sa buhay na ito. Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Magsasalita na sana si Wupang, ngunit naantala ng Nine Heavens Thunder ng Asher Thunder Python. Sina Tang Hong, Xiao Xiong at iba pa, tulad ni Wupang, ay sinubukang tumakas ng hindi mabilang na beses, ngunit palaging naaabala ng Ice Flame Kirin, at si Tang Hong ay unti-unting nawala ng pag-asa. Yang Xiaotian, kahit mamatay ako, kakalagkarin kita para ilibing kasama ko. Si Tang Hong ay umungal, ang kanyang buong katawan ay nasusunog sa dugo, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay patuloy na tumataas. Malinaw, ginamit niya ang ipinagbabawal na pamamaraan ng Heaven Stepeng Divine Sect, at handang kumonsumo ng dugo at chi upang mapabuti ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ginamit din ni Xiao Xiong at ng iba pa ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ng sekta upang mapabuti ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Habang pinapanood sina Wupang, Tang Hong at iba pa na desperadong lumaban, si Yang Xiaotian ay humakbang sa hangin at pumunta sa Sword Road, gamit ang Divine Golden Elixir upang i-activate ang kapangyarihan ng 18 Sword Monuments sa Sword Road. Ang walang katapusang sword energy ay bumulwak mula sa 18 Sword Monuments. Isang gintong divine figure ang lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian. Nang lumitaw ang ginintoang divine figure na ito, ang banal na kapangyarihan ay laganap, at sina Wupang, Tang Hong at lahat ay nanginginig lahat sa kanilang mga puso, at talagang nakaramdam sila ng pagsamba. Kahit na ang Demon Heaven Sword God ay walang exception. Ang Devil Sky Sword God ay natakot. Sinong sinaunang malakas na tao ang nag-ayos ng landas ng espada na ito upang magkaroon ng gayong banal na kapangyarihan? Gayunpaman, ang ginintoang banal na anino ay napakalabo, at ang lahat ay hindi nakikita ng malinaw ang hitsura ng banal na anino. Sa pagtingin sa lumalakas na kapangyarihan ng espada, pinilit ng Magic Sky Sword God si Tongzin Demon Ape na umatras gamit ang isang espada, hindi na nagtagal sa labanan, naging sword light, at nawala sa kalangitan. Sa pagtingin sa tumatakas na Magic Sky Sword God, si Wupang at ang 17 tao ay mas desperado. Nang makita ang Magic Sky Sword God na tumatakas, hindi siya hinabol ng Tongzin Demon Ape. Gumawa siya ng isang hakbang at lumapit kay Wupang at sa 17 tao. Inilabas niya ang 10,000 talampakang bakal na kadena sa kanyang kamay at hinayla ang isang Diyos ng Tian Sect. Nang bumagsak ang Diyos sa lupa sa di kalayuan, ang kanyang ulo ay sumabog at naging walang ulo na bangkay. Nang makita ang ulo ng Diyos ng Tian Sect na pinasabog, lahat ng malalakas na lalaki ay natakot kaya tumindig ang kanilang mga balahibo. Sina Wupang, Tang Hong at ang 16 na tao ay mapatla at walang dugo. Magsisimula na ang pagpatay sa mga Diyos. Walang humpay na sabi ni Li Hong. Anong uri ng eksena ang mangyayari kung papatayin lahat sina Wupang, Tang Hong at iba pa? Malapit nang magbago ang Dragon Empire. Bulong ng isang nuno sa sarili. Kung namatay sina Wupang, Tang Hong at iba pa, nangangahulugan ito na mawawasak ang 4 na pangunahing sekta. Hindi lamang ang langit ay magbabago, ngunit maging ang lupa ay magbabago. Matapos pasabugan ng makapangyarihang Diyos mula sa Tatian Divine Sect, ang demonyong unggoy ay nanunuya at muling iniwagayway ang bakal na kadena sa kanyang kamay. Maya-maya, umalangaw-ngaw na naman ang mga hiyawan. Isa pang Diyos ang natangay. Binaril pa sa ulo. Nang makita ito, si Wupang, Tang Hong at iba pa ay natakot. Yang Xiaotian, kami mula sa Maha Divine Sect ay handang maglingkod sa iyo. Sa oras na ito, isang ninuno ng Diyos mula sa Maha Divine Sect ang natakot na nagsabi, handa kaming tulungan kang patayin si Wupang. Nang marinig ni Wupang na ang makapangyarihang Divine Spirit ng Maha Divine Sect ay nagsabi na gusto niyang pagsilbihan si Yang Xiaotian at tulungan si Yang Xiaotian na palibutan at patayin siya, naging berde ang kanyang mukha. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian. Patayin. Tila lumutang ang boses ni Yang Xiaotian mula sa Nine Nether Cold Prison. Kinilig ang lahat. Ang demonyong unggoy ay wala ng anumang pag-aalinlangan, at buong lakas niyang inihampas ang nakamamatay na kadena na bakal sa kanyang kamay kay Wupang at sa iba pa.
Ang makapangyarihang banal na espiritu ng Maha-Divine Sect ay tumingin sa Cade ng bakal na umuusad, na bigla at galit na may mukhang hindi makapaniwala. Talagang hindi niya inaasahan na maraming makapangyarihang Divine Spirit ng kanilang Maha-Divine Sect ang maglilingkod kay Yang Xiaotian, ngunit hindi sila gusto ni Yang Xiaotian. Sila ay makapangyarihang mga banal na espiritu. Hindi mga banal na kaharian. Sila ay mga Diyos. Si Li Hong at iba pang makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ay orihinal na nag-isip na si Yang Xiaotian ay magiging masaya na tanggapin ang serbisyo ng Maha-Divine Sect, ngunit nabigla din sila nang marinig na sinabi ni Yang Xiaotian na pumatay. Ito ay isang Diyos, hindi ba siya natatakot sa parusa ng langit? Ang isang nuno sa karamihan ay hindi napigil ang manginig. Sa isipan ng maraming mandirigma, ang mga Diyos ay pinakamataas at hindi maaaring lapastanganan. Ngayon, hindi lang gusto ni Yang Xiaotian na lapastanganan, kundi gustong pumatay. Ito ay masyadong mapangahas. Sa sandaling matapos magsalita ang ninuno, ang kadena na bakal sa mga kamay ng demonyong unggoy ay agad na sumabog sa ulo ng malakas na Maha-Divine Sect na malapit nang sumama kay Yang Xiaotian. Tumalsik ang dugo sa hangin. Bumagsak ang katawan sa harap ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Sa pagtingin sa walang ulo na katawan sa kanilang harapan, ang lahat ay nanginginig sa kanilang mga puso. Ito ang katawan ng isang makapangyarihang Diyos. At ito ay isang bangkay. Nang makitang ang makapangyarihang Diyos ng Maha-Divine Sect ay sumabog, ang natitirang mga Diyos ng apat na pangunahing sekta ay mas natakot, at ang demonyong unggoy ay nagalit ng husto kaya siya ay umungal ng malakas, at ang dagandong ay yumanig sa kalangitan. Ang marahas na balak na pagpatay ng demonyong unggoy ay bumalot sa mundo. Ang Tongzin Demon Ape ay orihinal na isang marahas na hayop. Bago napigilan, ito ay mabangis at makapangyarihan. Matapos masupol sa loob ng libu-libong taon, hindi lang nawala ang intensyon nitong pumatay, kundi lalo pang lumakas. Ang mga bakal na kadena sa kanyang mga kamay ay patuloy na umaalis, na nagiging dalawang malamig na ilaw, na nagpasabog ng sunod-sunod na Diyos mula sa apat na pangunahing sekta. Lalong lumakas ang pulang dugong liwanag sa kanyang mga mata. Nang makita ang mga Panginoon ng apat na malalaking sekta na sunod-sunod na pinasabog, si Wu Pang at ang iba pa ay natakot at nanghihina, at wala man lang silang lakas ng loob na salakayin ang demonyong unggoy, at gusto lang nilang tumakas. Gayunpaman, si Bingyan Qilin at ang mga barbarians ay nagbabantay sa paligid, hindi sila binibigyan ng pagkakataong makatakas. Sumigaw si Wu Pang kay Yang Xiaotian, pinatay mo ang mga Diyos, parurusahan ka ng langit. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, parusa sa langit. Kung hindi ako pahihintulutan ng langit, sisirain ko ang langit. Kung hindi ako matitiis ng langit, wawasakin ko ang langit. Nagulat ang lahat. Balang araw, gagawin kong hindi natakpan ng langit ang aking mga mata. I will make this earth not anymore bury my heart. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Okay. Sina Bingyan Qilin, Tianqing Thunder Python at iba pa ay sabay-sabay na sumigaw. Sa hinaharap, susundan natin ang Young Master na tumuntong sa siyam na langit at malampasan ang siyam na langit. Ang mga demonyong unggoy ay tuwang-tuwa. Ang demonyong unggoy ay nasa mood ng pagpatay, at hindi na niya kailangan ang bakal na kadena. Sinuntok niya at pinasabog ang isang Diyos mula sa Ancient God Palace palayo. Ang baluti ng Diyos sa Ancient God Palace ay sumabog, at ang kanyang katawan ay duguan at malabo. Paglapag niya, meat pie na siya. Yang Xiaotian, huwag mo akong patayin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ang huling natitirang Diyos sa Ancient God Palace ay sumigaw sa takot, na may luha sa kanyang boses. Nagsisi siya. Pinagsisihan niya ang pakikipag-alyansa kay Wu Pang at pinagsisisihan niya ang pagsang-ayon sa mga kondisyon ni Wu Pang na palibutan at patayin ang True Dragon Sect. Nabulag siya sa sarili niyang kasakiman. Anong gusto ko? Ang boses ni Yang Xiaotian ay malamig pa rin gaya ng dati, gusto ko ang buhay mo. Nang marinig ang mga salita ni Yang Xiaotian, alam ng natitirang mga master ng apat na pangunahing sekta na determinado si Yang Xiaotian na patayin sila, at hindi na inaasahan na palayain sila ni Yang Xiaotian, at lumaban muli ng baliw. Gayunpaman, sa pagharap sa pagkakaroon ng Tongzin Demon Ape, na naging mabangis libu-libong taon na ang nakalilipas, gaano man kahirap lumaban si Wu Pang at ang iba pa, wala itong silbi. Noon, pinatay ng Demon Heaven Sword God ang apat na Diyos gamit ang isang espada. At ang Tongzin Demon Ape ay kalahating puntos na mas malakas kaysa sa Demon Heaven Sword God. Gaano man kahirap lumaban si Wu Pang at ang iba pa, hindi nila matakasan ang kapalaran na isa-isang patayin. Sa huli, si Wu Pang lang ang natira. Sinunggaban ni Tongzin Demon Ape si Wu Pang. Si Wu Pang ay natakot at desperado.
Malungkot siyang umungol, Yang Xiaotian, kahit na mapunta ako sa impyerno, gagapangin ko palabas at kitilin ang iyong buhay. Kainin mo ang iyong kaluluwa. Sa pakikinig sa mga salita ni Wu Peng, sinabi ni Yang Xiaotian, noong ikaw ay isang Diyos, hindi ako natakot sa iyo, lalo pat isa kang multo. Gusto pang magsalita ni Wu Peng, ngunit humila ng malakas ang demonyong unggoy, at napasigaw si Wu Peng at napunit sa dalawang bahagi, tumalsik ang dugo at laman. Ang dugo ay nabahiran sa demonyong unggoy, at ang demonyong unggoy ay puno ng dugo at demonyong enerhiya. Nang mapanood si Wu Peng na napunit hanggang sa mamatay, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay tumingin sa demonyong unggoy at hindi maitago ang kanilang takot. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nagulat ang lahat. Ang Demon Heaven Sword God, kasama ang 17 Diyos ng apat na pangunahing sekta at halos 1,000 santo, ay kinubkob ang True Dragon Sect. Ngayon, ang 17 Diyos ng apat na pangunahing sekta at halos 1,000 santo ay nasawi lahat. Tanging ang Demon Heaven Sword God lang ang nakatakas. Kalahating araw na ang nakalipas, sinong mag-aakalang ito ang magiging resulta? Namatay ang mga Panginoon ng apat na dakilang sekta, at ang mga banal na sandata ay nahulog sa buong lupa, ngunit sa sandaling ito, walang nang ahas na kunin ang mga ito. Napatingin ang lahat sa mga bangkay sa lupa at nagulat sila ng matagal. Bumalik na tayo. Sabi ni Li Huang, ang may-ari ng Qinglian Restaurant, na may halong damdamin. Nang malapit ng kunin ni Li Hong si Li Chenchen at ang mga master ng Qinglian Restaurant, isang malamig na boses ang biglang tumunog, bumalik ka. Sinabi ko bang umalis ka? Ang mga salita ni Yang Xiaotian ay nagpatigil kay Li Hong, Li Chenchen at iba pa. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Huminga ng malalim si Li Hong at tumingin kay Yang Xiaotian, I wonder what Yang Xiaoyu means. Anong ibig mong sabihin? Kalmadong sinabi ni Yang Xiaotian, talaga bang iniisip mo na ang True Dragon Divine Sect ko ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta kung gusto mo? Pinalibutan at pinatay ng apat na pangunahing sekta ang True Dragon Divine Sect. Naniniwala si Li Hong at iba pa na ang True Dragon Divine Sect ay tiyak na mawawasak. Pumunta sila dito para lang manood ng palabas na may glutong mentality. Maraming tao ang dumating na may ideya na ang mga mangingisda ay nakikinabang dito. Kung mawawasak ang True Dragon Divine Sect, makikita nila kung makakakuha sila ng ilang benepisyo. Sa makatuwid, hindi rin nasisiyahan si Yang Xiaotian sa mga taong ito. Ang mga salita ni Yang Xiaotian ay nagpabago sa mga mukha ng malalakas na lalaki sa eksena. Dati umaasa si Li Chenchen sa Qinglian Sword God sa likod ng Qinglian Restaurant, at minamaliit niya ang lahat. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong galit, at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang sinumang maglakas loob na umalis nang wala ang aking mga salita ay mamamatay. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang daan-daang libong malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay nanginginig sa kanilang mga puso. Ibinuka ni Li Hong ang kanyang bibig, ngunit sa wakas ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos, nagsimulang linisin ni Demon Ancestor Mia Tian at iba pa ang larangan ng digmaan, nangongolekta ng mga artifact, banal na ingay at space ring ng apat na pangunahing sekta. Kuya. Sa oras na ito, isang mesla na boses ang tumunog, at isang magandang babae ang lumipad palabas mula sa True Dragon Divine Sect, sumugod kay Yang Xiaotian, at niyakap si Yang Xiaotian. Ang taong dumating ay si Yang Linger. Nang makitang niyakap siya ni Yang Linger, tumahimik si Yang Xiaotian. Itong babaeng ito, matanda na siya, pero nakayakap pa rin siya tulad ng dati, at daan-daang libong tao ang nanunood. Girl, lumaki ka na, pero hindi ka marunong mahiya. Sa oras na ito, lumabas din si Huang Ying sa True Dragon Sect. Sa tabi ni Huang Ying ay sina Yang Chao, Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi, Black Dragon King at iba pa. Kapatid ko siya, hindi ako nahihiya. Tumangala si Yang Linger at ngumiti, pagkatapos ay binitawan si Yang Xiaotian. Ngumiti si Yang Xiaotian kina Yang Chao at Huang Ying, ama, ina. Good. I'm glad you're back. Lumapit si Huang Ying, tinitingnan ang kanyang anak na halos 2 taon na niyang hindi nakita, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha sa pananibik. Ngumiti si Yang Chao at nagsabi, ikaw bata, tumangkad ka na, halos mas matangkad ka sa iyong ama. Totoo naman di ba? Sa nakalipas na 2 taon, si Yang Xiaotian ay tumangkad ng husto. Young Master. Si Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi at iba pa ay pumunta kay Yang Xiaotian, lahat ay tuwang-tuwa.
Tumango siyang Xiaotian at ngumiti sa lahat, pagkatapos ay naglabas ng isang bangkos ng mga lollipop. Lollipops. Agad na nagningning ang mga mata ni Xiao Jin. Masaya rin ang magandang mukha niyang Linger. Nang makitang ang kanyang kapatid na babae ay isa ng babae na higit sa 1.6 metro ang taas at mahilig pa rin kumain ng lollipop, ngumiti siyang Xiaotian at sinabi, mag-ingat na huwag matanggal ang iyong ngipin at maging isang pangit na babae. Hindi ako natatakot. Inilabas niyang Linger ang kanyang dila. Pagkatapos ng masayang tawanan kasama ang kanyang pamilya, agad na pumunta siyang Xiaotian sa Tatian sect kasama ang Demon Ape, Ice Flame Kirin at iba pa. Ngayong patay na si Wu Pang at ang iba pa, gusto niyang samantalahin ang sitwasyon at bunutin ang apat na pangunahing sekta ng Tatian sect at ng Ancient God Palace. Kung ang oras ay masyadong mahaba at ang balita ay lumabas, siya ay natatakot na ang mga Panginoon ng apat na pangunahing sekta ay makatakas. Dahil alam na pupunta siyang Xiaotian sa Tatian sect, pumunta rin doon sina Li Zengqing, Tyrannosaurus Rex, ang pinuno ng True Dragon God Sect, Hunan at iba pa. Pagkatapos, pinaandar niyang Xiaotian ang Abyss Spaceship at mabilis na lumipad patungo sa Tatian Sect kasama ang lahat. Para sa daan-daang libong mga master sa eksena, hiniling din niyang Xiaotian na sumunod sila. Bagamat ayaw ni Li Hong at ng iba pa mula sa Qinglian Restaurant, walang nang ahas na sumuway. Kaya, sa ilalim ng pamumuno ni Yang Xiaotian, daan-daang libong makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ang dumating sa Tianzang sa makapangyarihang paraan. Sa panahong ito, maunlad ang Tianzang. Sina Deng Qinghong at Liu Ping ay nagtuturo kina Huyu at Yuyi na magsanay ng espada. Matapos makubkob ng apat na pangunahing sekta ng Tianzang ang True Dragon Sect noong huling pagkakataon, ganap na nagrebelde si Liu Ping at ang kanyang anak na si Huyu laban sa True Dragon Sect at sumali sa Tianzang kasama si Yuyi. Para naman kay Deng Qinghong, siya ay orihinal na especially iyan ng Tianzang at ngayon ay bumalik sa Tianzang. Sa pagtingin kay Huyu na nagsasanay ng swordsmanship, biglang sinabi ni Liu Ping, siguro kung ang True Dragon Sect ay nilabag na ngayon. Sumulyap si Deng Qinghong kay Liu Ping at malamig na sinabi, kakabalik lang ng balita kaninang umaga. Sa loob ng 3 araw, tiyak na bubuksan ng Lord of the Demonic Heavenly Sword God ang landas ng espada. Huwag kang mag-alala, sinabi ng ninuno na si Wu Pang na ililigtas niya ang buhay ni Hunan at ibabalik siya para magawa mo ito. Tumingin siya kay Yuyi at humanga, si Yuyi ay talagang isang henyo sa swordsmanship. Nakapag-condensed siya ng 7 sword hearts sa murang edad. Kung bibigyan ng oras, tiyak na siya ay magpupuyos ng 9 na sword hearts at magiging isang walang kapantay na swordsman sa aking Kangshen continent. Pagkatapos ay sinabi niya, nagtataka ako kung paano nagsasanay ngayon si Yang Xiaotian. Huminto si Yuyi sa pagsasanay sa espada, lumakad, at sinabi kay Deng Qinghong, huwag kang mag-alala, ninuno, kung makikilala ko ulit si Yang Xiaotian, tiyak na ako mismo ang matatalo sa kanya. Malakas ang tiwala niya sa sarili niya. Ikanaway niya ang espada sa kanyang kamay, at biglang, ang enerhiya ng gintong apoy na espada ay sumabog, at ang lakas ng ika-10 tuktok ng sekta ng martial arts ay ganap na ipinakita. Martial Sect 10th Level Pick. Nagulat na sabi ni Deng Qinghong, mabuti, mabuti. Nakapasok na si Yuyi sa Martial Sect 10th Level Pick sa murang edad. Ang bilis ng paglilinang na ito ay talagang ang una sa kasaysayan ng Tianzang. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog. Malakas na yumanig ang Tianzang, parang nawasak ang mundo. Anong nangyayari? Nagulat silang lahat sina Deng Qinghong, Liu Ping at iba pa. Nang tumangala sila, nakakita sila ng demonyong unggoy na umalalay sa langit at lupa. Inilabas muli ng demonyong unggoy ang 10,000 talampakang bakal na kadena sa magkabilang kamay, na naging 2 baras na bakal at marahas na tumama sa proteksyon na porma sayon ng Tianzang. Nagkaroon ng isa pang malaking pagsabog. Ang proteksyon na porma sayon ng Tianzang ay talagang may kamanghamanghang mga bitik, at ang mga bitik ay patuloy na lumawak at kumalat sa buong porma sayon. Ang mga mukha ni Deng Qinghong at Liu Ping ay lubhang nagbago. Ang proteksyon na porma sayon ng Tianzang ay iniwan ng tagapagtatag ng Tianzang. Isa ito sa pinakamalakas na porma sayon sa Shenlong Empire at hindi kailanman nasira ng sinuman. Ngayon, hindi nito nakayanin ang 2 pag-atake ng demonyong unggoy na ito. Pagkatapos, iniwagayway ng demonyong unggoy ang 10,000 talampakang bakal na kadena sa kanyang kamay. Umalis ka na. Nakita ito ni Deng Qinghong at Liu Ping at napasigaw sila sa gulat, kinuha sina Huyu at Yuyi para lumipad palayo. Sa sandaling lumipad sila, narinig nila ang tunog ng malaking hanay ng Tatian sect na ganap na sumabog.
Napalingon sila sa gulat at nakita nila na ang 20,000 talampakang bakal na tanikala ay patuloy na sumasabog pababa sa tarangkahan ng bundok ng Tat-Ian Sect matapos masira ang malaking hanay ng Tat-Ian Sect. Bang! Hindi mabilang na mga taluktok ng Tat-Ian Sect ang natangay. Gamulong ang mga alon ng buhangin. Lumipad ang hindi mabilang na mga alagad ng Tat-Ian Sect. Walang pagkakamali. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay tumama sa bawat sulok ng Tat-Ian Sect. Sina Deng Qinghong, Liu Ping at iba pa ay tinamaan din ng resulta ng pag-uurong na alon ng kapangyarihan at pinaputukan. Maraming tao ang bumagsak sa mga taluktok ng bundok at nagsuka ng dugo. Habang ang milyon-milyong disipulo ng Tat-Ian Sect ay takot na takot, sumisigaw at tumakas, isang sasakyang pangkalawakan ang nabasag sa himpapawid, at sina Yang Xiaotian, Bingyan Qilin at iba pa ay lumipad palabas ng sasakyang pangkalawakan. Nang makita sina Yang Xiaotian, Tyrannosaurus Rex, Hunan at iba pa, nanlaki ang mga mata ni Deng Qinghong at Liu Ping. Hindi ba ang True Dragon Sect ay pupukse ng Lord of the Magic Sky Sword God? Paano maaaring lumitaw ang Tyrannosaurus Rex, Hunan at iba pa sa Tat-Ian Sect? Tiningnan ni Yang Xiaotian ang kaguluhan at gulat ng milyon-milyong disipulo ng Tat-Ian Sect, at pagkatapos ay hiniling ni Qinglian Tower Master Li Hong at daan-daang libong mga master mula sa iba't ibang sekta na manguna sa pagsingil. Galit na galit si Li Hong nang makita niyang si Yang Xiaotian ay naglakas loob na hayaan siyang kumilos bilang ang may-ari ng Qinglian Restaurant, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita sa huli at sumugod sa milyon-milyong disipulo ng Tat-Ian Sect. Biglang yumanig sa langit ang tunog ng pagpatay. Inihayag ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at hindi nagtagal ay natagpuan niya sina Deng Qinghong, Liu Ping at iba pa, at pagkatapos ay lumipad kasama si Hunan at iba pa. Namutla sina Deng Qinghong at Liu Ping nang makita nilang lumilipad sina Yang Xiaotian, Hunan at iba pa. Kayo naman. Nang inig ang mga labi ni Liu Ping. Gusto mong itanong kung bakit tayo nandito di ba? Sinabi ni Yang Xiaotian, okay lang na sabihin sa iyo na sina Wu Peng, Tang Hong at 17 iba pa ay patay na. Imposible. Sina Deng Qinghong, Liu Ping, Hu Yu, at Yu Yi ay sabay-sabay na sumigaw. Si Yang Xiaotian ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanila nang walang kaparerekan, at sinabi kay Hunan, Master Hu, maaari mo silang harapin. Pagkatapos noon, siya at si Bingyan Qilin ay sumabog sa ere at umalis, lumipad patungo sa treasure house ng Tat-Ian Sect. Naglakad si Hunan patungo kina Liu Ping, Hu Yu at iba pa na may hawak ng True Dragon Sword. Makalipas ang kalahating araw. Ang demonyong unggoy ay sumuntok sa magkabilang kamao, at ang gumugulong na kamao ay umaalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng langit. Nakita ko ang hindi mabilang na mga taluktok at palasyo ng Tianzang na lumilipad pabalik. Sa ilalim ng mga tingin ng mga master mula sa iba't ibang sekta, ang tarangkahan ng Tianzang ay patag. Ito ay isang tunay na patag na lupa. Ang Tianzang, ang unang sekta ng Shenlong Empire ay nawasak. Kaibigang Yang, dahil nawasak ang Tianzang, maaari na ba tayong umalis? Si Li Hong, na bumalik mula sa pagdanak ng dugo, ay pinigilan ang kanyang galit at tinanong si Yang Xiaotian. Umalis. Mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, huwag magmadali, maghintay hanggang sa masira lahat ang Ancient God Palace, Fulong Sword Sect, at Mahashenzong, at pagkatapos ay ibabalik ko si Master Li sa Qinglian Restaurant. Halos masuka si Li Hong ng dugo nang marinig niya ito. Lumabas na gusto ni Yang Xiaotian na patuloy silang maging mga tulisan at patuloy na salakayin ang Ancient God Palace, Fulong Sword Sect at Mahashenzong. Sa pag-atake sa Tat-Ian Sect ngayon, kalahati ng mga masters ng Qinglian Restaurant ang namatay o nasugatan. Kung kailangan nilang maghintay hanggang matapos ang mga pag-atake sa Ancient God Palace, Fulong Sword Sect at Mahagod Sect, natatakot ako na karamihan sa mga master ng Qinglian Restaurant ay napatay. Gayunpaman, gaano man kagalit si Li Hong, gaano man karaming dugo ang naisuka niya, maaari lamang niya itong lunukan pabalik at ipagpatuloy ang pag-atake sa Ancient God Palace kasama ang malalakas na lalaki mula sa iba't ibang sekta. Matapos salakayin ang Ancient God Palace, inatake ni Yang Xiaotian ang Fulong Sword Sect at ang Mahagod Sect ng walang tigil. Sa ilang sandali, ang pagpatay ay nagpabagsak sa Shenlong Empire at ang mga super sect ng Shenlong Empire at ang mga nakapaligid na imperyo ay nataranta sa buong araw. Makalipas ang 100 taon, nanginginig pa rin ang malalakas na lalaki ng Shenlong Empire sa tuwing naaalala nila ang pagkawasak ng 4 na super sect. Sinabi nila na ang kalangitan ng Shenlong Empire ay pula ng dugo sa loob ng ilang araw pagkatapos bumalik si Yang Shen. Matapos salakayin ang 4 na pangunahing sekta ng Tat-Ian Sect, bumalik si Yang Xiaotian sa True Dragon Sect kasama ang Demon Ape at iba pa.
Sinunod din ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita at hinayaan ang Qinglian Tower Master at ang iba pa na umalis. Ang Qinglian Tower Master at ang iba pa ay tumakas sa abot ng kanilang makakaya na parabang nakaligtas sila sa isang sakuna. Noong una, noong sumalakay sa Tat-Ian sect, mayroong higit sa 400,000 malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Ngunit pagkatapos salakayin ang Maha sect, wala pang 100,000 malalakas na lalaki ang natira mula sa lahat ng panig. Mahigit 100 master ang umalis sa Qinglian Restaurant, at wala pang 20 ang natira. Nang ibalik ni Li Hong ang natitirang mga master ng Qinglian Restaurant pabalik sa Qinglian Restaurant, dumudugo ang kanyang puso. Ang mahigit 100 master na ito ay pawang malalakas na lalaki na namamahala sa Qinglian Restaurant, at halos mamatay sila. Lolo, sobra na si Yang Xiaotian. Dapat nating hayaan ang Sword God Grandmaster na bigyan tayo ng hustisya. Sabi ni Li Chenchen na may puot at galit. Ang Sword God Grandmaster na binanggit niya ay tumutukoy sa Qinglian Sword God. Huminga ng malalim si Li Hong at sinabing, huwag kang mag-alala, hiniling ko sa isang tao na iulat ang nangyari sa Qinglian Restaurant sa Grandmaster, at ang Grandmaster at ang malalakas na lalaki ng Tungtian sect ay tiyak na magbibigay ng hustisya sa ating Qinglian Restaurant. Narinig ito ni Li Chenchen at tuwang-tuwang sinabi, kailan pupunta ang Grandmaster at ang malalakas na lalaki ng Tungtian sect sa Shenlong Empire? Dapat 2 o 3 buwan. Sabi ni Li Hong. Nang bumalik si Yang Xiaotian sa True Dragon sect, nagdiwang ang buong sekta. Ang anak ng Diyos ay hindi magagapi. Ang anak ng Diyos ay hindi magagapi. Hindi mabilang na mga disipulo mula sa lahat ng taluktok at bulwagan ng True Dragon sect ang nanood kay Yang Xiaotian na bumalik, sumisigaw ng tuwang-tuwa, na parang baliw. Mula ngayon, igagalang ng mga disipulong ito si Yang Xiaotian na parang siya ay isang Diyos. Hindi, ang kanilang paggalang at pagsamba kay Yang Xiaotian ay higit pa sa isang Diyos. Ang Tungtian Peak ay mas masigla, at ang buong tuktok ay puno ng kagalakan at kaligayahan. Maging si Xiao Jin ay dinilaan ng lollipop ng 2 beses ng mas mabilis kaysa dati. Gumawa din ito ng isang uri ng huni. Ang True Dragon sect ay kailangang magdaos ng piging upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Yang Xiaotian. Ang piging ay tumagal hanggang hating gabi. Kinabukasan, si Yang Xiaotian ay nag-practice ng Thundering Nine Heavens. Ngayon, nakakondensed siya ng 12 puso ng espada, at plano niyang pumunta sa Ancient Thunder God Cave Mansion ngayon para hanapin ang Ancient Thunder God Sword. Kaya, pagkatapos mag-almusal kasama ang kanyang pamilya sa umaga, dinala ni Yang Xiaotian ang Abyss spaceship sa Ancient Thunder God Cave Mansion ng Wushuang Empire. This time, wala na siyang dalang kahit sino. Sa bilis ng spaceship ng Abyss, hanggat mahanap niya ang Ancient Thunder God Sword, makakabalik siya sa True Dragon God sect sa parehong araw. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa Koshiling ng Wushuang Empire. Dahil sa Ancient Thunder God Cave Mansion, malaki ang pinagbago ng Koshiling sa loob lamang ng 2 taon. Maraming sekta ang nagtayo ng mga palasyo sa Koshiling, at ang mga alagad mula sa iba't ibang sekta ay pumapasok sa Ancient Thunder God Cave Mansion araw-araw. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Ancient Thunder God Cave Mansion, maraming tao, higit pa kaysa noong una siyang dumating. Sa orihinal, tanging ang mga nasa ilalim ng martial sect lamang ang maaaring makapasok sa Ancient Thunder God Cave Mansion, ngunit naunawaan ni Yang Xiaotian ang Thunder God Nine Heavens, at sa ilalim ng kapangyarihan ng Thunder God Nine Heavens, pumasok siya sa Thunder God Cave Mansion nang walang harang. Pagkapasok, dumiretso si Yang Xiaotian sa palasyo na hindi mabuksan sa taong iyon. Nang dumating si Yang Xiaotian sa palasyo, nakita niya na ang palasyo ay napapaligiran ng maraming tao. Dumiretso si Yang Xiaotian sa gate ng palasyo, at pagkatapos ay isinaaktibo ang Thunder of the Nine Heavens, gamit ang kanyang daliri bilang espada, at sa isang daliri, daan-daang kidlat na espada ang pumutok patungo sa gate ng palasyo. Ang tarangkahan ng palasyo, na kanina pa hindi tumutugon, ay biglang lumiwanag, at tumunog ang kidlat, at dahan-daang bumukas ang tarangkahan. Natigilan ang lahat sa paligid. Mula nang ipanganak ang sinaunang Thunder God Cave Mansion, hindi na mabilang na mga disipulo ang sumubok ng iba't ibang pamamaraan nitong mga nakaraang taon, ngunit hindi nila nagawang maalog ang gate ng palasyo. Ngayon, dumating ang naka-blue shirt na batang lalaki at binuksan ito. Para bang tahanan niya ang palasyong ito. Nang makitang nakabukas ang gate ng palasyo, gumaan din ang loob ni Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa palasyo na nasa harapan niya, hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na kabahan at hindi mapalagay. Nang siya ay papasok na sa palasyo, biglang, isang figure ang kumislap, at isang binata na nakasuot ng dragon robe ang hamarang kay Yang Xiaotian. Maghintay.
Sabi ng binata, "Nakababatang kapatid, itong sinaunang Thunder God Cave Mansion ay kabilang sa aking uswang Imperial Family, hindi ka maaaring pumasok." Nang marinig ang sinabi ng binata na ang Ancient Thunder God Cave Mansion ay pag-aari ng uswang Imperial Family, at hindi siya makapasok, ngumiti siyang Xiaotian at sinabing, "Kayo ang uswang Imperial Family." Sinabi rin ni Zhu Zuan na ang sinaunang Thunder God Cave Mansion na ito ay pag-aari niya. Walang pagkakamali. Pero maya-maya, pinasabog ko siya sa isang aso. Sinabi ito niyang Xiaotian, at sinuntok, at pinasabog palabas ang binata mula sa uswang Imperial Family. Nagbago ang mga mukha ng ibang mga alagad. Sinulyapan niyang Xiaotian ang iba pang mga disipulo, at pagkatapos ay humakbang papasok sa palasyo. Dahan-daang nagsara ang palasyo. Pagpasok ko sa palasyo, nakita kong hindi naman kalakihan ang palasyo, 2 o 300 metro kwadrado lamang. May isang kahon na bakal sa gitna ng palasyo, at may bote ng jade sa tabi ng kahon na bakal, at wala nang iba pa. Lumapit siyang Xiaotian sa bakal na kahon, para lamang makitang mahigpit itong nakasara at may mahigpit na puwersa. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Lei Dongjio Tian para buksan ito. Sigurado, nabuksan ang mahigpit na saradong bakal na kahon. Nang mabuksan ang bakal na kahon, isang espada ang inilagay sa loob. Ang katawan ng espada ay kumislap ng kidlat. Nang makita ang bakal na espada, ngumiti siyang Xiaotian. Nandito na talaga ang sinaunang Thunder God Sword. Ang Thunder God Sword ay natagpuan sa wakas. May pag-asa ang 13 puso ng espada. Tuwang-tuwa, hinawakan niya agad ang Thunder God Sword at nag-practice ng Thundering 9 days sa palasyo. Biglang kumidlat. Sa ilalim ng traksayo ng Thunder God Sword, ang buong Thunder God Cave Mansion ay napuno ng sunod-sunod na kidlat, at ang kidlat ay lumakas at lumakas. Ang kakaibang eksenang ito ay nagulat sa malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig. Paano biglang nagkaroon ng kakaibang phenomenon ang Thunder God Cave Mansion? May nakakuha ng pamana ng Thunder God. Na-trigger ang kapangyarihan ng Thunder God Cave Mansion. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Sino ang nakakuha ng mana ng Thunder God? Mabilis na kumalat ang balita na may nakakuha ng pamana ng Thunder God, at ang mga master ng mga pangunahing sekta at pamilya ng Wushuang Empire ay nagulat lahat at nagmadaling pumunta sa Thunder God Cave Mansion. Sa oras na ito, sa loob ng palasyo, paulit-ulit na nagsasanay siyang Xiaotian ng Thunder of the Nine Heavens. Palagi niyang naiintindihan ang Thunder God Sword daw. Siya ay puno ng Thunder Sword Chi, at ang Thunder Sword Chi ay naging mas at higit pa, tulad noong siya ay nag-practice ng Kangshen Sword daw, ang figure niyang Xiaotian ay nawala sa bulwagan. Tila nagsanib siyang Xiaotian sa mundo at sa Thunder Sword Chi. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, ang mga hibla ng Nine-Colored Sword Chi ay namumulaklak mula sa Thunder Sword Chi. Hindi nagtagal, nagising ang kapangyarihan ng 12 puso ng espada. Pagkatapos, ito ang 13 puso ng espada. Nang lumiwanag ang 13 puso ng espada, ang nakakatakot na kapangyarihan ng espada ay lumusot sa buong mundo. Sa ilalim ng sweep ng sword power na ito, ang mga master ng iba't ibang sekta at malalaking pamilya mula sa Wushuang Empire ay nanginginig sa kanilang mga kaluluwa. Ano ang kapangyarihan ng espada? Nakakatakot. Ang master ng Wushuang Kingdom ay tumingin sa Gushendong Mansion, lahat ay natakot. Habang ang espada ng pangunahing bulwagan ay lumalakas at lumalakas, ang 13 puso ng espada ay nagiging mas at mas lumapot, ang kapangyarihan ng espada ay lumalakas at lumalakas. Lahat ng mga masters ay suffocate. Sa loob ng pangunahing bulwagan, si Lei Jijan ay puno ng buong bulwagan. Ang mga espada ng kulog na ito ay kung minsan ay marahas, tulad ng 9 na araw na kulog na hayop sa isang umuungal na mundo, kung minsan ay maamo, tulad ng hangin ng mga pisngi. Lumipas ang oras. Ang 13 puso ng espada ay ganap na napako. Ang GK Swordmang ay namumulaklak. Nanginginig ang langit at lupa. Ngayon, kahit na ang pinakamalakas na Diyos ng espada, ay nagpapalapot lamang ng 10 puso ng espada. Ngayon, siyang Xiaotian ay nag-condense ng 13. 13 pusong espada na hindi magagapi. Kung ito ay Nahimete, ito ay higit pa sa hindi upang simulan ng alarma Kangshen. Sa bulwagan, sa ilalim ng liwanag ng 13 invincible swords, unti-unting hamina ang espada ni Lei Ji, at muling lumitaw ang figure niyang Xiaotian sa bulwagan. Siyang Xiaotian ay nakatayo doon, at ang espada ni Lei Ji ay umaagos na parang tubig na umaagos. Ang mga espada ng kulog na ito ay parang daloy ng tubig ng kulog, na walang katapusang umaagos.
Binuksan niyang Xiaotian ang kanyang palad at nakita na ang espada ni Lei ay umaagos sa itaas ng kanyang palad, na nagiging isang Thunder Sword Ball. Pagkatapos ay nilalaro niya ang kanyang mga daliri. Biglang bumaril ang dumadagandong na bola ng espada, tumagos sa hindi mabilang na mga palasyo ng Lei Shendangfu, at tumama sa stone peak ng Duchy Ling. Si Shifeng ay tumawid ng walang hinala. Ang mga master ng Wushuang Emperor sa labas ay tumingin sa mga taluktok ng bato na natawid, at lahat sila ay nagulat. Tinanggap niyang Xiaotian ang Thunder Sword at tumingin sa bote ng Jade sa tabi ng Thunder Sword. Curious niyang binuksan ang bote ng Jade. Biglang tumaas ang kamanghamanghang kulog, at lumabas ang malakas na kapangyarihan ng kulog, na nagbibigay kahulugan sa lahat ng uri ng mga pangitain. 9 Heavy Sky Rubong Water. Narinig ang pagtataka ni Ding Ye. Gulat na tiningnan niyang Xiaotian ang bote ng Jade sa harap niya. Hindi ko inaasahan na ang bote ng Jade ay may siyam na makalangit na bagyo. Bukod dito, ang espasyo sa bote ng Jade ay hindi maliit, at dapat mayroong 7 o 80 subo sa siyam na malakas na kulog na tubig sa loob. Matapos mabigla, tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Noong huling pagkakataon, para matamaan ang mga Diyos, ginamit niya ang huling siyam mabigat na kulog sa kanyang katawan. Sa mga araw na ito, siya ay naghahanap at nagtatanong tungkol sa kung nasaan ang ika-11 na kumukulog na tubig. Mayroong kahit sa Rei Shendangfu Mansion na ito. Nang ang libingan ng Venura, siya ay malubhang napinsala, nag-iwan ng isang malupit na salita, na nagsasabi na siya ay babalik upang hanapin siya. Sa mga araw na ito, si Yang Xiaotian ay matapang. Ngayon, napakaraming siyam na mabibigat na araw ng pagkulog, kaya hindi ako nag-aalala na hindi na ako muling mamamatay. Pinahahalagahan niyang Xiaotian ang siyam na mabibigat na araw sa bote ng Jade upang anihin ang dumadagandong na tubig sa bote ng Jade. Hinanap niya muli ang bulwagan, at pagkatapos makumpirma na walang ibang mga bagay, pagkatapos ay binuksan ang pinto at lumabas. Nandoon pa rin ang mga alagad sa labas. Nang makitang lumabas si Yang Xiaotian, lahat ay napaatras dahil sa gulat. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang lahat at naglakad papunta sa gate ng Dongfu. Sa oras na ito, sa labas ng Lei Shendangfu, ang disipulo ng maharlikang pamilya ng Wushuang na dating binomba ni Yang Xiaotian ay nagrereklamo kay Liu Yuan, ang prinsipe ng imperial na bansa. Nang magreklamo siya, bigla siyang nakakita ng isang asul na figure mula sa Dongfu. Kuya, siya, ako ang Gyumamba. Agad na sumigaw ang alagad ng maharlikang pamilya ng Wushuang. Napatingin si Liu Yuan at ang lahat. Nang makita ang asul na figure, biglang nagprito si Liu Yuan na parang baliw na kulog, pinirito ang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng walang katapusang takot. Nakikita si Master Yang Shen. Master Yang Shen. Nang makitang si Liu Yuan ay biglang natulala sa lupa, tinawag niya ang binata sa harap ng kanyang mga mata bilang Master Yang Shen, at lahat ng mga master ng Wushuang Kingdom ay nagulat. Ang diwuswang maharlikang alagad ay halos mawalan ng malay. Ilang araw ang nakalipas, bumalik si Yang Shen at pinatay ang 17 Diyos ni Wu Pang. Ngayon ay kumalat na ito sa buong maharlikang pamilya at Zhangmen ng Shenlong Empire. Ngayon sino ang hindi kilala ng Shenlong Empire kay Yang Shen? Ngayon, sino ang hindi nakakaalam na alam ng Shenlong Empire na si Yang Shen ang Terminator ng mga Diyos? Master Yang Shen. Matapos magulat ang master ng Wushuang Emperor, lumuhad siya at umiyak, at maraming master ng Wushuang Emperor ang tuwang-tuwa na sumigaw, na parang sumasamba sa isang kataas-taasang Diyos. Bumalik si Yang Shen at pinatay ang 17 Diyos ni Wu Pang. Ngayon, si Yang Xiaotian ang nag-iisang Diyos para sa maraming master ng Dragon Empire. Sa puso ng maraming Panginoon ng Shenlong Empire, si Yang Xiaotian ang tanging Diyos nila. Kaya naman, maraming mga guro at alagad sa eksena ang umiyak pa. Tuwang-tuwa akong umiiyak na makita si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ito ang mga luha ng kaligayahan. Ngayon, ay ang paggalang sa katayuan ni Yang Xiaotian, at ito ba ay makukuha ng maraming mandirigma sa Shenlong Empire? Ikinararangal nilang makita si Yang Xiaotian bilang isang panig. Nakita ni Yang Xiaotian na ang mga master ng Wushuang Emperor ay natulala lahat sa lupa. Marami sa kanila ang umiiyak at umiiyak. Hindi niya maiwasang magulat. Hindi niya inaasahan na ang mga Panginoon ng kaharian ng Wushuang ay samamba ng labis na masigasig tungkol sa kanyang sarili. Sa katunayan, minamaliit pa rin ni Yang Xiaotian ang kanyang kasalukuyang impluensya. Sino si Wu Pang? Kilala bilang dalawang pinakamalakas na Diyos ng Shenlong Empire.
Noong nakaraan, si Wu Pang ang pinakamataas sa puso ng Shenlong Empire, at hindi ito natinag. Gayunpaman, dinala ni Yang Xiaotian si Wu Pang at ang 17 Diyos ni Tang Hong at ang 17 Diyos ng dinastiyang Tang. Anong klaseng gawa ito? Bagamat hindi ito sariling kamay ni Yang Xiaotian, hindi pa rin ito napigilan ng hindi mabilang na mga mandirigma ng masigasig na pagsamba sa kanya ng Shenlong Empire. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang maharlikang disipulo ng Wu Shuang at sinabi kay Liu Yuan, kapatid mo ba siya? Nanginginig si Liu Yuan, oo, kapatid ko siya. Hindi kanya kilala, Lord Yang, at nasaktan ka. Nakiusap din siya na iligtas mo ang kanyang buhay at patawarin ang aking pamilyang Wu Shuang. Nang marinig si Liu Yuan na humihingi sa kanya na patawarin ang maharlikang pamilya ng Wu Shuang, natahimik si Yang Xiaotian. Parang hindi naman seryoso diba? Sinabi niya kay Liu Yuan at sa lahat, tumayo na ang lahat. Pagkatapos nito, sumabog siya sa hangin at nawala sa langit sa isang kisap mata. Palm Lord Yang. Tuwang-tuwang sumigaw ang mga Panginoon ng Wu Shuang Empire. Pagkatapos umalis sa Wu Shuang Empire, si Yang Xiaotian ay mabilis na bumalik sa True Dragon God Sect nang walang tigil. Pagbalik niya sa Tungtian Peak, gabi na. Nakita kong maliwanag pa rin ang Tungtian Peak. Ang kanyang mga magulang na sina Huang Ying, Yang Chao, ang kanyang kapatid na si Yang Linger at iba pa ay nakatayo lahat sa harap ng tarangkahan ng palasyo, mukhang balisa. Malinaw, nakita ng lahat na matagal nang hindi nakabalik si Yang Xiaotian at labis na nag-aalala. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam si Yang Xiaotian ng init sa kanyang puso. Sa kanyang huling buhay, nagkaroon siya ng pamilyang nagmamahal sa kanya. Sa buhay na ito, mayroon din siyang pamilyang nagmamahal sa kanya. Napakaswerte niya. Sa mga sumunod na araw, si Yang Xiaotian ay hindi pumunta kahit saan kundi nag-practice sa Tungtian Peak. Araw-araw, umiinom siya ng Life Spirit Liquid at Sixth Heaven Tribulation Thunder Water para magsanay ng Dragon Technique at magsikap na mapabuti ang kanyang chi at dugo. Pagkalipas ng isang buwan, nakitang masyadong mabagal pa rin ang improvement ng chi at dugo. Binago niyang Xiaotian ng 6th Heaven Tribulation Thunder Water sa 9th Heaven Tribulation Thunder Water. Araw-araw, umiinom siya ng isang subo ng Life Spirit Liquid at isang subo ng 9th Heaven Tribulation Thunder Water. Sa ilalim ng epekto ng 9th Heaven Tribulation Thunder Water, ang chi at dugo niyang Xiaotian ay patuloy na bumuti sa napakabilis na bilis.